Pumaliba ang mabigat ng bakal na pinto na may malakas na kalabo. Dahil sa pagkawalang ng balanse, ang batang babae ay napaluhot ng walang lakas sa isang maruming sanaw ng tubig sa bukas na fire exit balcony ng isang marangyang high-rise condominium. Ang manipis na kumot na pranela na kung saan niya mabilis na ibinalo ang kanyang 3 buwang gulang na si Mateo ay muntik nang maipit sa mabigat na bakal na pinto. Ang matalim na hangin ng Nobyembre ay agad na humampas sa kanyang mukha. Naramdaman ng sanggol ang nanunuot na basang lamig at agad na humagulgol sa isang matinis at puno ng hinanakit na iyak. Mula sa likod ng makapal na pinto, narinig ang garalgal na boses ni Rico. Huwa ka nang mapapakita rito. Ang masalita ay tumago sa bakal, punong galit at malinaw. Hindi magdadalang ta kapag mana konehe dugo nehe isang kriminal. Lumayas ka, ex-convict. Sa ilalim ngang makitit na puwang sa ilalim ngang pinto, inihagis palabas at nahulog sa basang putik ang 2 lukot na 1,000 pisong papel. Nakaupo si Alena sa nagyayelong semento. Ang hangin ay pumapasok sa ilalim kanyang manipis na pantulo na damit na napatindig ngang kanyang nga balikat dahil sa pangingini. Habang mas mahigpit na idinidiin sa dibdib ang umiyak na sanggol, sinubukan niyang tapan ng kanyang palat ang mukha ng anak mula sa humahagupit na ulan. Pakiramdam niya ay natutulog siya at nananaginip ngang isang masamang panaginip. Dahil 2 oras lamang ang nakalipas, ang kanyang buhay ay lubos na masaya, matatak at hindi matitina. Nang gabing iyon, sa kanilang mainit at maluwa na apartment, ang amoy ng inihaw na karne at kasarinlan ay nangingibabaw. Mas maagang umuwi si Rico mula sa trabaho. Pumasok siya sa pasilyo ng mabilis at magaan ang habang inihagis sa isang upuan ang mamahaling leather na portfolio at kahit hindi pati natanggal ang kanyang kurbata, dumiretso siya sa kusina. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang magkilos ay mabilis. Puno nga ba ay masayang enerhiya. Kunin mo na ang mabaso, Alena. Anunsyo niya mula sa pintuan habang inilalabas mula sa isang paperback ang isang madilim na boteng ang mahaling champagne. Napirmahan na ang utos. Isinama na ako sa board of directors. Iniwan ni Alena ang tuwalya sa kusina at may mainit na ngiting tumingin sa kanyang asawa. Sa kanyang 28 taong gulang, si Rico ay muang isang taong alam na alam kung paano pasunurin ang mundo sa kanya. Isang perpektong suot na suit, isang bagong ahit na mukha, isang tiwala at halos may-ari na kislap sa kanyang mga mata. Ipinagmamalaki niya ang matata na pamilyang kanilang itinatayo. Mabilis niyang tinanggal ang foil mula sa bote. Ang tapon ay tumalsik sa kisame, ang bula ay umapaw sa madilim na stone countertop. Ngunit hindi man lang ito pinansing ng lalaki. Pinuno niya nga baso at halos ubusin ang sa kanya sa isang lago. Hindi mo alam kung anong oportunidad ang naghihintay. Naglakat-lakat ang bagong top manager sa kusina habang kinakabahan na inaayos ang manggas ng kanyang puting damit. Ito ay isang ganap na ibang antas ng pamumuhay. Ngayon, tayo ay tunay na elitista. Wala nang maga kung sino-sino lang, wala nang maduha sa ating paligid. Bukas, mahahapunan ako kasama ang vice-presidente ng holding company. Aayat na tayo sa pinakamataas na liga. Naintindihan mo ba? Humakbang si Alena. Nais na yakapin ang kanyang asawa sa balikat upang ibahagi sa kanya ang tagumpay na ito. Ngunit sinalubong siya nga isang malumanay, umiiwas na kilos. Umiwas si Rico habang nasasaling ng pangalawang baso para sa sarili. Mayroon lang isang problema, bumaba ang kanyang boses. Ang kanyang tingin ay dumula sa sariling refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang pamunuan ng holding company ay napaka-paranoid pagdating sa seguridad. Ang ating departamento ay namamahala ngayon sa maseryosong kontrata sa gobyerno. Susuriin ngayon ng security department ang lahat ng aking mga kamag-anak. Hanggang sa ika-5 henerasyon ay hahalongkatin nila. Anumang kahina-hinalang koneksyon, utang, at lalo na ang mga problema sa batas, lahat ay ilalabas nila. Ang aking reputation ay dapat na perpekto, malinis na malinis, kung hindi ay babawiin ang aking appointment sa isang iglap. Itatapon pa ako palabas ng kumpanya na may masamang record. Nalami ang buong katawan ni Alena. Ang nasalitang iyon ay hindi lamang isang balita sa trabaho, ito ay parang isang hatol. Dahan-dahang bumasa ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay kusa at mahipit na kumapit sa gilid ng kahoy na countertop naghahanap ng suporte. Sa loob ng 2 taon ng kanilang pagsasama, itinago niya ang isang nakakatakot na lihim. Itinago ito ng malalim.
Umaasang hindi na magpaparamdam ang nakaraan. Natakot siyang sabihin ang totoo sa simula pa lang ng kanilang pakikilala. Natakot siyang itaboy ang gwapo at matagumpay na lalaking ito na sa hindi malamang dahilan ay napansin ang isang simpleng tahimik na accountant. Gustong-gusto niya ang simpleng kaligayahan ng isang babae at pagkatapos ay huli na ang lahat. Nagpakasal sila, isinilang si Mateo, naging isang tunay na pamilya sila. Ngunit ngayon ay malinaw na. Kung magsisimulang maimbestiga ang security department ng holding company, hahalungkatin pa rin nila ang malumang dokumento at pagkatapos ang kasinungalingan ay magiging isang pagkakanulo. Naintindihan ni Alena na kailangan niyang umamin ngayon din para sa katapatan sa ama ng kanyang anak, para sa kanilang kinabukasan. Rico, mahina ang kanyang boses, ngunit ang panginginig nito ay napahiwati ng matinding kaba. May kailangan akong sabihin sa'yo bago pa man magsimula ang investigasyon ng inyong security. Huminto si Rico na may hawak na baso. Isang bahagyang patataka ang gumuhi sa kanyang muka. Anong sasabihin mo? Nakluan ka ba ng palihim para sa kung anong bagay para sa bahay? Alena, babayaran ko ang kahit anong utang mo sa isang bonus lang. Huwag mo akong patawanin. Hindi ito tungkol sa loan. Pinilit ni Alena na ianga ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Biglang naging mahirap huminga sa kusina. Rico. Nabilanggo ako nun. Mahaba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa apartment. Naririnig ang mahinang pahinga ni Mateo sa kanyang kuna sa kabilang silid. Tinitigan siya ang kanyang asawa ng walang kurap at ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng masayang ekspresyon na naging isang maputla at tensyonadong maskara. Ano ang sinabi mo ngayon? Binikas niya ito gamit lamang ang kanyang labi, halos hindi marinig. Pakinggan mo muna ako, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakinggan mo lang. Humakbang si Alena palapit, ngunit likas na umatras si Rico. Ang luha ay namo sa kanyang lalamunan na nagpapahirap sa kanya na magsalita ng maayos. Pagkatapos kong lumabas sa ampunan, nagtrabaho ako bilang junior assistant accountant sa isang construction firm. Wala pa akong gaanong alam sa buhay nun, hindi ko kilala ang matao. Ang direktang kumpanya, isang matanda at kagalang-galang na lalaki, ay tinatrato ako na parang anak, pinupuri ako, tinutulungan ako sa prabago sumahot. Tinatanong kong may need ba ang aking suwat. Lubos akong naniwala sa kanya, naintindihan mo ba? Wala kasi akong ama. At nung araw na dumating ang isang malaking pagsusuri sa buwis na may kasamang pakuha ng mga dokumento, bigla siyang bumaksak sa kanyang opisina. Ang namumubukol sa kanyang lalamunan ay napahirap sa pahinga. Bawat salita ay napakahirap bigkasin, na tila binubuksan muli ang isang luma at hindi paganap na naghihilom na sugat. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, na simulang mahirapang huminga sa sahig. Sumisigaw na masama ang pakiramdam ng kanyang puso, humihingi ng tulong medikal. At pagkatapos ay nabot sa akin ang isang tumpok ng agarang invoice at estima. Sabi niya, Alena, anak, pirmahan mo ito para sa akin. Pupunta na ako sa ospital. Nakakaproblema tayo. Malapit na ang deadline. Para nakitang tunay na anak, tulungan mo ako. At pinirmahan ko, isang hangal na 19 na taong gulang na babay. Hindi ko man lang tiningnan ang papel na iyon. Gusto ko lang siyang tulungan. At doon pala ay may mapiking transaction sa Magos Company. Isang pagnanakaw ngang milyon-milyong piso. Bumaksak ang baso sa countertop na bato. Ang gibiglang hindi ka nais-nais na tunog ay sumakit sa tanga. Hindi siya pinutaw ni Hiko. Nakatayo lang siya at tinitingnan siya na parang isang ganap na estranghero. Isang hindi ka nais-nais na tao ang nasa harap niya. Nang malaman ang lahat, himalang gumaling ang direkto. Ang mainit na pata ng luha ay sa wakas ay bumaksak mula sa pilik mata ni Alena at dumaloy sa kanyang pisngi. Kumuha siya ng pinakamagagaling at pinakamamahaling abogado sa siyudad. Sa korte, napagkagaling nilang isinisi ang lahat sa akin. Sinabi nila na isang tuso na batang babae mula sa ampunan ang naksamantala sa tiwala ng pamunuan at naksagawa ng kapandaraya gamit ang mga electronic key. Ang aking libreng public attorney ay humihikab lang at tumitingin sa bintana sa mga pagdinig. At ang bihis na boss na iyon ay nakaupo sa korte na may magandang suit at nagtatago ng isang inisi. Huminga ng malalim si Alena. Sinusubukang pigilan ang pangingini.
Wala akong kahit isang sentimo. Walang mamagulang na maaring kumuhangang isang disenteng abogado, lumapi sa media o ipagtanggol man lang ako. Binigyan akong stadong 2.5 taon sa pangkalahatang bilangguan. Pinabayaran ko iyon mula sa umpisa hanggang sa huli. Naginawa ko sa malami na patayan, nababayat para sa kasakiman ng iba sa aking sariling kabataan at kahangalan. Humabang siya muli na may desperadong peasa na inyabot ang kanyang magkamay sa asawa. Rico, takot na takot akong umamin sa'yo. Akala ko ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan. Ngunit ngayon ay may anak na tayo, mayroon na akong ikaw. Hindi na ako nag-iisa sa mundong ito. Ipaliwanag natin lahat sa inyong security department. Ipapakita ko ang mga dokumento mula sa korte. Doon, kahit hindi abogado ay makikita na ang buong kaso ay gawa-gawa lang. Ito ay isang pagkakamali nga bataan. Matagal ko nang pinabayaran iyon. Sabihin mong kaya natin to. Sa luha ang mata ni Alena, may nakabitin na pagsusuma mo. Nais niya maramdaman ang kanyang mahigpit na yakap. Marini ang simpleng mga salitang isang lalaki na nagsasabing nasa tabi niya siya na walang sinuman ang mananakit sa kanya. Nalulutasin nila ang problemang ito ng makasama. Ngunit ang mukha ang taong nasa harap niya ay nakbago. Ang maligayang kagalakan ay naklaho ng walang bakas, napalitan ng matinding takot para sa kanyang sariling karera. Tiningnan ni Rico nang may pandidiri ang magkamay ng babae na nakaabot sa kanya at biglang umatras patungo sa bintana na parang natatakot na madungisan. Kaya natin, alam mo ba kung ano ang ginawa mo ngayon? Mataas at hindi natural ang kanyang boses. May record ka, asawa ang isang miyembro ng board of directors, isang kriminal na nakulong dahil sa pandaraya sa pananalapi. Rico, wala akong kasalanan. Sinabi ko sa iyo ang totoo. Sinubukan ni Alena na lumapit ngunit sinalubong siya ng isang matigas na kamay. Wala silang pakialam. Kung may kasalanan ka o wala, sumigaw si Rico. Ang kanyang mukha ay nakaroon ng pangit na pulang nga batik. Para sa security department ng holding company isa ka mangnanakaw. Dahil sa iyo bukas na bukas ay itatapon ako palabas ng kumpanya ng may kahihiyan. 10 taon akong natrabaho para sa posisyong ito. 10 taon akong natayo ng koneksyon. Napagkumbaba sa matamang tao para umangat sa buhay. At ikaw, sa isang gabi lang ay sisirain mo ang buong buhay ko. Sa kwarto, dahil sa malakas at galit na sigaw, nagising at malakas na umiyak ang maliit na si Mateo. Ang matinis, humihiling na iyak ng sanggol ay tila gumising sa nababalih na karyeris mula sa kanyang pakakatulala, ngunit sa maling direksyon. Inilipat niya ang kanyang galit na tingin sa bahagyang bukas na pintong silit ng bata. Ang anak ko, bumulong si Rico habang humihingal ng malakas. Isinilang mo ba siya sa pagitan ng mapakaing preso? Anong dumi ang dinala mo sa bahay ko? Huwag mong pasalitaan ng ganyang bata. Napaurong si Alena sa takot mula sa kanyang asawa. Tumakbo siya sa silip patungo sa kuna, ngunit marahas siyang hinawagan ni Rico sa siko. Masakit na bumaon ang kanyang daliri sa braso nito. Wala na natira sa kanya na makisik. Tiwalang lalaki na kasama niya sa loob ng 2 taon. Sa harap niya ay isang takot, makasariling tao na handang gumawa ng anumang kalupitan upang iligtas ang kanyang katayuan. Ipunin mo na ang magamit mo ngayon din. Marahas niya itong hinila patungo sa pasilyo. Pagkatapos ng 5 minuto, ayoko makita ka pa rito. Sa labas, sa gitnang gabi. Rico, nababaliw ka na ba? Nariyan ang bata. Makakasakit siya. Nakaalpas si Alena, tumakbo sa kuna at kinarga ang umiiyak na si Mateo. Humahagulgol ang sanggol, nararamdaman ang kinakabahang pagtibo ng puso ang kanyang ina. Sumunod si Rico. Biglang binuksan ang aparado at nang hindi tumitingin, inihagis sa sahig ang lumaniyang panglamig na diyaket kasama ang unang nakitang manipis na kumot na pranela. Sinabi kong lumayas ka sa apartment ko. Kung malaman nila ang tungkol sa iyo, mawawala ang lahat sa akin. Bukas, ma-file ako ng diborsyo at huwag na huwag ka nang babalik dito. Hinawakan niya siya sa balikat at marahas na itinulak sa pasilyo. Halos hindi na nagawang yakapin ni Alena ang kanyang anak upang hindi ito mahulog. Gamit ang kanyang malayang kamay, automatiko niyang kinuha mula sa mesa ang isang lumang bag na may mga dokumento kung saan niya mabilis na isiniksi ang inihagis na kumot.
Binuksan ni Rico ang pinto at itinula siya palabas sa hagdanan. Ang gusali ay makabago na may magabukas na pasilyong balkon na sa halip ng mga saradong pasilyo at ang nagilong hangin ay agad na humampas sa kanyang mga binti. At ngayon, nakapos siya sa malamig na semento. Nakasara ang pinto. Ang ulan ay humahalo sa unang matalas na yelo na nagiging isang humahagupit na nagyayelong graniso. Umiyak si Mateo. Ang kanyang maliit na mukha ay namula dahil sa malamig na hangin. Ang tingin ni Alena ay nakapako sa madilim na baka na pintong kanyang dating apartment. Sa likod nito ay naiwan ang isang tao na nakanulo sa kanya ng mas mabilis pa kaysa sa pagkawalan ng bulang ng mahaling champagne sa kanyang baso. Pagkatapos ay napatingin siya sa 2 luko na 1,000 pisong papel na lumulutang sa maruming tubig malapit sa kanyang matuhod. Sa anumang ibang sitwasyon, kahapon lang, hinding-hindi niya ito hahawakan. Hindi papaya ang kanyang dangan na kunin ang perang iyon na inihagis na parang limos. Ngunit ngayon, sa kanyang braso, nangingini sa ginaw ang isang sanggol. Ang dangal ay naging isang hindi kayang bayarang luho. Dahan-dahang inilahat ang kanyang malayang kamay sa sanaw. Kinuha ni Alena ang basang pera at isinilit sa bulsa ng kanyang damit. Hirap na tumayo sa kanyang namamanhit na mga binti. Isinubit ng babae sa kanyang balikat ang manipis na kumot na pranela. Tinatapan ang bata mula ulo hanggang paa upang protektahan ito mula sa hangin. Hindi siya kumatok sa nakasarang pinto. Hindi siya nakiyo sa panagmakawa. Mahipit na niyakap ni Alena ang kanyang anak. Tinalikuran ang kanyang nakaraang buhay at ginawa ang unang hakbang pababa sa madilim at malamig na hagdanan patungo sa kawalan. Ang matikas na breathless na lumang valas ay tumama sa kahoy na plant na may malakas na tunog. Ang amoy ng basang plaster at matapang na chlorine powder ay matagal na nakakapit sa nga dingding ng sirang gusaling ito sa gilid ng lungsod. Inilubok ni Alena ang mabigat na basahan sa isang galvanized na timber. Halos nagyayelo ang tubig. Agad na sinuno ng murang kemikal ang malalalim at hindi naghihilom ng mga bita sa kanyang mabuko, ngunit mas lalo lang niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at napatuloy sa pagtatrabaho. Tahimik na humihinga si Mateo, mahipit na nakatali sa kanyang dibdib gamit ang isang luma at gasgas na shawl. Mainit siya. Pauli-ulit na iginalaw ni Alena ang mop sa maruruming hagdanan ng pasilyo ng ibang tao. Sinusubukang ilipat ang bigat ng kanyang katawan ng dahan-dahan upang hindi gumawa ng biglaang nga kilos at hindi magising ang kanyang anak. Mabilis na natapos ang diborsyo. Ginamit ni Rico ang lahat ng kanyang connection pero upang ayusin ang papeles sa loob lamang ng ilang linggo. Namamadali siyang burahin siya sa kanyang perpektong talambuhay na parang natatanggal ng isang maruming mansa sa isang mamahaling suwet. Ang alimony na itinakda ng dating asawa ay mula sa opisyal na katawa-tawang bahagi ng kanyang sahod. Halos hindi sapat ang perang ito para sa isang pakete ng lampin. Ibinalik ni Alena ang kanyang pangalan sa pagkadalaga. Ngayon, siya ay muling si Reyes, maisa laban sa buong mundo. Upang mabayaran ang isang maliit, mahangin na silit sa isang barong-barong at mabilan ang kanyang anak ng disenteng gatas. Nagtrabaho si Alena bilang tagalinis ng sahi sa 3 lugar, sa isang 24 oras na botika, sa isang murang salon sa basement, at sa 2 katabing 5 palapa na gusali. Ang pago ay naging kanyang palaging kasama, mabigat na nakapatong sa kanyang nga balika at likod. Nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng matulog ng higit sa 4 na oras. Nang gabing iyon, nagising si Mateo dahil sa isang biglaan at tuyong ubo. Agad na nakmulat ng mata si Alena. Tumayo mula sa lumang sofa at lumapit sa kuna ng bata. Mabilis niyang tinanggal ang kumot na pranela. Idinampi ang kanyang nga labisano anak at takot na umatras. May mataas na lagnat ang sanggol. Nangingini ang magkamay, kinuha niya ang lumang mercury thermometer. Ang manipis na pulang linya ay walang awang umaya sa markang 39.5. Hirap at mabilis na humihinga ang sanggol. Ang kanyang mga pisngi ay hindi natural na namula at ang kanyang maliliit na kamao ay kinakabahang nasasara. Malisang binihisan ni Alena ang kanyang anak ng isang mainit na jumpsuit. Isinuwa ang kanyang manipis na jacket sa ibabaw ng kanyang damit pantulog at tumakbo palabas sa madilim na kali. 3 mahahabang blok ang layo ng 24 oras na botika. Ang hangin sa gabi ng taklami ay nanunuo hanggang sa buto, nagahagis ng matatalas na yelo sa mukha. Ngunit hindi niya naramdaman ang lamig.
Ang lahat ng kanyang paisip ay nakatulamang sa mainit, pabuk-subak song pahinga ni Mateo. Ang maliwanag na neonsay nga botika na hugis beding krus ay masakit sa mata. Salop ay amoy gamot, pinatuyong damo at min na kendi. May 2 tao sa nag-iisang bukas na Cheshire. Niyakap ni Alena ang umuungol na si Mateo at pumila. Sa isip ay nagmamakaawa na bumilis ang oras. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, humingi siya ng isang malakas na gamot para sa lakna ng bata. Ang parmasyutiko, isang babaeng may edad na may pagod na mukha at mahigpit na nakatikom na mga labi. Lumingon siya sa estante, kinuha ang isang maliit na karton na kahon ng sirup, inilagay ito sa isang salamin na platito malapit sa cashier at sinabi ang halaga. Inilagay ni Alena ang kanyang kamay sa bulsang kanyang dayaket. Kumuha ng isang dako na mabayo ay ilang lukot na papel na pera. Ang perang natanggap niya kagabi para sa paglilinis ang sahig sa salon. Ibinuhos niya ang maito sa salamin at nagsimulang mabilis na bilangin gamit ang kanyang mga daliri. 10, isa pang 10, 5 piso, mga piso. Nainis na bumuntong hininga ang parmasyutiko, kinuha ang mga barya at binilang ito ng may profesional na bilis. Miss, kulangan 40 piso. Ang boses na empleyado ng botika ay tuyo ay walang pakialam. Kaugalian na niyang inilipa ang kahon ng sirup papunta sa kanyang likuran sa salamin. Bibilhin mo ba o hindi? Huwag mong abalahin ang pila. Napatigil si Alena. Kinakabahan siyang nasimulang kapkapan ang mga walang laman na bulsa ang kanyang diaket. Pagkatapos ay kinapa ang likod na bulsa ang kanyang maong. Wala maliban sa isang lumang tiket ng bus. Pakiusap. Tumingin si Alena sa parmasyutiko nang may nagmamakawang bukas na tingin. May mataas na lagnat ang anak ko, halos neliakumenta. Wala na akong ibang gamot sa bahay. Babalikan ko bukas ng umaga ang 40 piso. Prangako, ako ang naglilinis ng sahig dito tuwing ibang araw. Tanungin niyo ang inyong kasama, kilala niya ako. Botika ito, hindi charity foundation. Putol lang parmasyutiko habang inilalagay ang gamot sa ilalim ng counter. Bawal makpautang, hindi maktutakma ang susunod. Sa likuran, isang malaking, hindi ahit na lalaki ang nainis na gumalaw sa kanyang makapal na diaket. Miss, umalis ka na diyan kung wala kang pera. Gabi na ay gusto na rin na mga tao umuwi. Bulong niya habang sumisiksik palapit sa bintana. Lubos na nahiya si Alena, namula ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang ganap, nakakabigat na kawalan ng magawa. Nakatayo siya sa gitna ng maliwanag na malinis na bulwagan. Yakap-yakap ang kanyang may sakit at walang kalaban-laban na anak at hindi niya mabili ang isang ordinaryong murang gamot. Ang mapait na damdamin ng kawalan ng magawa ay biglang napaalala sa kanya ng ospital sa Bilangguan. Doon, sa katabing matigas na higaan, namamatay ang isang batang babaeng bilanggo na hindi lang nakakuha ng sapat na kurso ng antibiotics. Noon nakaupo rin si Alena sa tabi niya, hawa ang kanyang kamay at walang magawa. Walang pakialam sa buhay nga, iba kung walang mababayat para dito. Ang mainit na luha ay bumalot sa kanyang mata. Yumuko si Alena at tumalikod upang lumabas sa malamig na kadiliman ng gabi at subukang pababayin ang lakna ng kanyang anak sa pamamagitan ng papunas ng malamig na tubig. Ngunit sa sandaling iyon, sa salamin na platito malapit sa cashier, inilapak ang isang kulubot na kamay na may lumang niniting na guwantes na may putol na mga daliri. Sa ibabaw ngang mabaryang ikinala ni Alena, inilagay ang isang daang pisong papel. I charge mo na ang sirup niya anak at ibigay mo sa kanya ang sukli. Sabi ngang isang paus ngunit napakakalmadong boses, lumingon si Alena. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang maliit, payat na matandang babae na nakasuot ng kupas na kulay abo na Amerikana at isang shawl. Salamat po. Maraming salamat po. Ibabalik ko po lahat. Prangako, sabihin niyo po ang inyong address. Dadalhin ko bukas. Namamadaling pinunasan ni Alena ng kanyang malayang kamay ang maluha habang kinukuha ang pinakaasam na kahon mula sa kamay ng hindi nasisiyahang parmasyutiko. Umalis ka na at gamutin mo ang iyong anak. Huwag kang tumayo sa daanan ng hangin na may sakit na bata. Marahan siyang itinabi ng matanda mula sa cashier sa paraang parang ina. Wala kang kailangang ibalik. Paglaki mo, tumulong ka sa iba. Pabalik sa kanyang malamig na silit, binigyan ni Alena si Mateo ng isang takal na kusara ng matamis na sirup. Pakaraan ng isang oras,
Simulang bumaba ang matinding laknat. Ang pahinga ng sanggol ay naging regular at siya ay natulog ng mahimbing at payapa. Nakaupo si Alena sa pinakadulo ng sofa, hindi inaalis ang kanyang dayakit at tinitingnan ang mukha ng kanyang natutulo na anak. Nang gabing iyon, habang mahigpit na hawak sa kanyang magaspang na kamay ang plastik na buting gamot, gumawa siya ng isang matigas, hindi matitinak na panata. Magtatayo akong pada para sa atin, anak. Bulong niya sa kadiliman ng silid. Gagawin ko ang lahat, makukumaho ako. Pero hinding-hindi na tayo muling tatayo sa harap ng mataw na may nakaabot na kamay. At walang sinuman sa lungsod na ito ang maglalakas loob na tawagin tayong basura. Pakalipas ng 2 linggo, gumaling si Mateo. Ang pediatrician sa pampublikong poliklinika ay nagbigay nga reseta para sa isang sapilitang kurso ng physiotherapy upang maiwasan ang nga complications sa bago pakatapos ng matinding bronchitis. Ang maprosedyo ay ginanaksawat ng pampublikong ospital ng mga bata. Ang mahahabang pasilyo ay amoy chlorine, nilagang repolyo at pagkabalisa. Habang naghihintay ng kanyang pagkakataon sa harap ng opisina, nakaupo si Alena sa isang matigas na kahoy na sopa. Sa tabi niya, nakayuko ng malalim ay tinatapan ang muha ng magkamay, tahimik na umiya ang isang batang babae na may guso na diakit. Sa kanyang kandungan ay nakakalat ang isang tumpok nga medikal na ulat, masertipiko na may asul na maselyo at mga resibo mula sa mga pribadong laboratorio na kamalina naman sa gakot. Pumihikpi ang babae, mas nakikipag-usap sa sarili sa isang ataken na desperasyon. Tinanggihan ng ministeryo ang kota. Mahalang operasyon, komplikado, at ayaw tanggapin ng foundation ang madokumento sa ganitong ayos. Sabi nila, hindi tukma ang budget sa diagnosis. Wala na akong maintindihan sa mga numerong ito. 3 araw na akong hindi natutulog. Saan ako pupunta ngayon? Tiningnan ni Alena ang nga papel na nakakala sa kandungan ng babae. Mga hanay nga numero, mga artikulo, mga akan ng klinika, mga komplikadong efficient. Ang lahat ng ito ay peliging isang ganap na naunawaan, lohikal na wika para sa kanya. Isang wika kung saan siya ay minsan nang malupit na nabaya ng kanyang kalayaan dahil sa pagkakamali ng iba, ngunit alam pa rin niya ng perpekto. Agad na binuong kanyang isip ang istruktura. Maingat niyang hinawakan ang balikat ng umiyak na babae. Hayaan mong tingnan ko, accountant ako. Nagulat na itinaas ng babae ang kanyang namumulang nga mata. Ngunit ipinasa niya ang tumpok ngang gadokumento ng walang paalinlangan. Mabilis na sinulyapan ni Alena ang ngalinya. Ang kaguluhan sa kanyang isip ay agad na naayos sa isang malinaw, mahigpit na sistema. Naintindihan ko. Narito ang pagkakamali sa kod ng pangunahing diagnosis. Nakapalit ang mga numero, kaya hindi tinatanggap ng sistema ng ministeryo ang kota. At dito, kumuha si Alena ng ballpen mula sa kanyang bag at binaliktad ang isa sa mga reseta para maksulat sa likod. 2 beses ninyong sinama ang anestesia sa paunang budget at sa huli. Dahil dito, mas mataas ang halaga at tinatanggihan ito ng foundation. Isusulat ko ngayon sa iyo ang isang simpleng algorithm. Sa ang opisina ng ospital ka bababa, ano ang sasabihin sa hepe at anong eksaktong nga numero ang hihilingin mong ilagay sa bagong forma. Kung gagawin mo ito, ayusin nila ang lahat sa loob ng kalahating oras. Mabilis na iginuhit ni Alena ang isang malinaw na planong pakilos. Inayos ang mga nakakalat na sertipiko sa mahigpit na pagkakasunod-sunod at inipi ang mga ito ng isang paperclip na nakita niya sa gilid ng bintana. Napakaseryoso niya sa mga numero kaya hindi niya napansin na sa buong panahong iyon. Isang batang ngunit napakaseryosong babae na mga 30 taong gulang ang maingat na nakmamasid sa kanyang kilos. Nakasuot siya ng simple ngunit mayos na kulay abon na suit. Mga salamin sa isang madilim na horn rim na frame at sa kanyang mukha ay mababasa ang partikular na pagod ni isang taong araw-araw na nakakakita ng pakdurusa ng iba at sinusubukang labanan ito. Nang lubos na napasalamat kay Alena ang katabi niya sa sopa, kinuha ang papel at tumakbo upang ayusin ang dokumento sa unang palapa. Lumapi ang babaeng may salamin. Ako si Nina Cruz, papapakilala niya. Habang umupo sa tabi niya sa bakanting upuan, isa akong social worker. Kasama ang isang maliit na grupo nga voluntaryo. Sinusubukan naming tulungan ang nanay na tulad nito
na tinanggihan sa mga kota ng gobyerno. Nangangalap kaming bawat sentimo sa pamamagitan ng internet, nakikipag-ugnayan sa mga klinika, ngunit mayroon kaming tunay na sakuna sa dokumentasyon. Walang sinuman sa aming grupo ang marunong maayos ng madonasyon mula sa kawanggawa kasama ang maresibo at bayarin mula sa mga ECU. Dahil sa mga pagkakamali sa papel, nawawalan kami ng mahalagang oras. Kakaunti lang ang may babayat namin, halos kusing lang mula sa mga donasyon. Ngunit, nahahanap ka bang trabaho? Maingat na tiningnan ni Alena si Nina. Sa mga mata na seryosong babaeng ito, walang mapakaling ang awa para sa isang mahirap na ina na may anak o pamamataas. Tanging negosyo, tuyong pagod at isang matinding pangangailangan ng tulong mula sa isang profesional. Sa pag-alala sa matandang babae mula sa botika at sa kanyang panata, tumango si Alena. Tatanggapin ko, ibigay mo sa akin ang iyong mapapeles. Ang bagong trabaho ay napakahirap. Ngunit iniligtas nito si Alena mula sa pag-isip ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Sa gabi, kapag natutulog na si Mateo pagkatapos ng isang mahirap na araw, umupo siya sa umugang mesa sa kusina at binubuksan ang magkaton na folder na may mga invoice. Ang luma, kaskas na calculator ay tahimik na tumutunog sa ilalim nagakanyang mabilis na magadaliri. Inayos ni Alena ang gulo sa pananalapi ng voluntaryo. Gumawa siya ng isang malinaw na intindihan at ganap na legal na sistema ng paulat. Tuwang-tuwa si Nina. Dahil sa trabaho ni Alena, mabilis na lumago ang tiwala ng mga sponsor sa kanilang maliit na grupo. Pagkaraan ng 3 buwan, habang ginagawa ang isang komplikadong quarterly report sa pagbili ng mga bihirang gamot para sa pediatric oncology, natuklasan ni Alena ang isang napakakaibang pattern. Ang pangunahing supplier ng pamasyutiko na higit sa 1 taon ng kasosyo ng mga voluntaryo ni Nina ay nag-issue ng mga invoice na may dobleng logistik. Sa nga invoice, sagit na ngang dose-dose ng nga komplikadong terminong medikal, nakatago ang mga pekeng kastos sa transportasyon at labis na mataas na mga singgil para sa pagimbak magagamot sa mga espesyal na kondisyon. Sa unang tingin, lahat ay mukhang legal, ngunit agad na napansin ang mata ng isang may karanasang accountant ang pandaraya. 3 gabing walang tulo si Alena. Hinalungkat niya ang ngalumang archive na request sa internet ng magkapampublikong listahan ng presyo ng magkakompetensya at inihambing ang mga presyo sa merkado hanggang sa huling sentimo. Ang conclusion ay tiyan nakakatakot. Ang malaking supplier ay walang awang nanakaw mula sa maliit na grupo ng nga voluntaryo. Ibinubulsa ang milyon-milyong piso na idinonate ng nga ordinaryong tao para sa paggamot ng nga batang may malubang sakit. Ang gali anak bigay sa kanyang lakas. Gumawa si Alena ng isang detalyado at hindi may pealinlangan ng financial report. Bawat numero, bawat markup ay sinusuportahan ng nga hindi matututulang ebidensya at mga sanggunian sa mga kontrata. Kinaumagahan, ibinigay niya ang makapal na dilaw na folder kay Nina. Ang iskandalo ay sumiklap ng tahimik, walang media, ngunit lubhang mapanira. Ang supplier ay ginipit ng mga hindi mapaalinlangan ng katotohanan, pinantaan ng isang malawakang paglilitis at publisidad. Dahil sa takot sa reputasyon nito sa merkado, ibinalik ng kumpanya ang lahat ng ninakaw na halaga hanggang sa huling sentimo. Malaking perang na iligtas at agad na inilipat sa mga account ng mga batang naghihintay na operasyon. Ilang araw pagkatapos, tumawa si Nina kay Alena. Nangingini ang kanyang boses sa kaba, hiniling niya na pumunta agad sa isang bagong address nang walang paliwanag. Ito ay isang maluwa, seryosong opisina sa huling palapa ng isang luxury business center. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa OA, nakaupo ang isang malaki, may puting buhok na lalaki na may perpektong postura. Ang kanyang mabiga ay matalas na tingin ay huminto sa papasok na si Alena. Si Armando Bautista ay isang investor na may pambansang saklaw, isang taong dumaan sa matinding paaralan ng negosyo noong dekada 90 at itinayo ang kanyang imperyo sa construction sa matitigas ngunit tapat na mga prinsipyo. Lumalabas na siya pala ang lihim at pinakamalaking sponsor ng kanilang maliit na grupo ng mga voluntaryo sa buong panahong iyon. Nakapo si Nina sa gilid sa isang maliit na mesa, kinakabahang pinaglalaruan ang gilid ng kanyang blazer. Si Alena ay kalmadong lumapit at umupo sa upuang inaalok sa tapat ng tycoon. Maingat kong binasa ang iyong analytical report, Alena. Ang boses ni Armando Bautista ay mababa, pantay, at walang anumang emosyon.
Ipinatong niya ang kanyang mabigat at malapat na pala sa mismong dilaw na folder na binuo ni Alena sa mga gabing walang tulo. Hindi mo lang natapwan ang pandaraya sa masaplay. Legal mong hinarangan ang lahat ng kanilang paraan upang makatakas nang walang kahit isang butas. Iniligtas mo ang aking pera. Ngunit higit sa lahat, iniligtas mo ang buhay ng mga taong dapat sanang makatangga ng perang iyon. Sumandal ang tikon sa mamahaling leather na upon ay pinakos ang kanyang daliri. Matagal ko nang balat na iangat ang kawanggawa sa isang bagong antas. Lumilika ako ng isang malaki, sistematikong foundation na may napakaseryosong multimilyong pondo. Kailangan kong isang financial director na maari kong pakatiwalaan ng nakapikit. Isang taong magtatayong isang ganap na maasahang sistema sa pananalapi. Iniaalok ko sa iyo ang posisyong ito. Ang sweldo ay magiging angkop sa iyong talento. Tiningnan ni Alena ang kanyang magkamay na nakapatong sa kanyang kandungan, ang bita-bita na bala na hindi paganap na naghihilo mula sa murang chlorine at naghihilong tubig sa mapasilyo. Naalala niya ang takot na mukha ni Rico, ang kanyang masalita tungkol sa serbisyong panseguridad at malinis na reputasyon kung saan itinapon niya sa ginaw ang sarili niyang anak. Inangat niya ang isang diretso, kamadong tingin kay Armando Bautista, walang silbi ang masinungaling sa taong ito. At hindi niya bala na masimula ng isang bagong buhay na may lumang kasinungalingan. Pinahahalagahan ko po ang inyong tiwala, ngunit hindi ko matatanggap ang alok na ito, Ginoong Bautista. Nagula at natakot na napasinghap si Nina, ngunit hindi man lang gumalaw ang investor. Bahagya lang niyang piniki ang kanyang mata, naghihintay ng kasunod. Ang apelyido ko po ay Reyes, matatak na sabi ni Alena. Hindi inalis ang tingin sa mabigat na tingin kutukon. Mayroon po akong tunay na criminal record, isang kaso para sa malakihang pandaraya sa pananalapi, 2.5 taon sa pangkalahatang bilangguan. Mayos akong na-from ng aking dating employer, ngunit opisyal na idineklara ng korte na ako ang may kasalanan. Kung itatalaga ninyo ako sa isang pampublikong posisyon bilang direkto, ang unang mamamahaya na mapapasya na mahalongkat sa talambuhay ng pamunuan ng inyong foundation ay ilalabas ito at sisirain ang inyong reputasyon. Isusulat sa press na ang pera ng mga batang may saki ay ipinakatiwala sa isang dating criminal. Hindi ko hahayaang madulot ng anino sa banal na gawaing ito dahil sa aking nakaraan. Isang mahaba, mabigat na katahimikan ang bumalo sa maluwa na opisina. Maririnig lamang ang mahinang ugong ng trapiko sa tabas ng panoramik na bintana. Tinitingnan ng tycoon ang batang babae na nakasuot ng kupas na kulay abo na sweater, na kusang look na tumanggi sa isang sweldo na may 5 isang personal na opisina at isang mataas na katayuan para lamang protektahan ang karangalan ng kanyang foundation. Dahan-dahang tumango si Armando Bautista. Nawala ang mga matitinding kulubot sa kanyang mukha at lumambot ang kanyang tingin. Noong mga dekada 90, marami ako nakita mga tao may malinis na mga rekod ngunit bulok na bulok ang kaluluwa. Ginang Alena, sabi niya ng may malalim na pagalang, ang iyong katapatan ngayon ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang sertipiko ngang kawalan ng criminal record. Nakapasa ka sa isang pasubo na hindi mo man lang namalayan. Inilipat niya ang kanyang makapangyarihang tingin kay Nina. Kung gayon, ganito ang gagawin natin. Nina Cruz, ikaw ang magiging opisyal na general director ng foundation. Ikaw ang makikipausap sa media, mapuputol ng mga laso, makbibigay ng mga panayam at pampublikong pipirma ng mga dokumento. Ikaw ang magiging mukhang organisasyon. Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Alena. At ikaw, Alena, ang magiging aking tahimik na strategistang pampinansyal. Ikaw ang mananagot sa lahat ng pananalapi ng foundation sa bawat sentimo. Ang iyong opisina ay matatakpan sa likod ng isang saradong pinto. Walang mga pangalan sa plaka, walang mga kamera, walang mga mamahayak, at walang mga sosyal na pagtitipon. Ngunit walang desisyon tungkol sa mga pondo. Walang pagsusuri sa mga klinika ang magaganap nang hindi dumadaan sa iyo. Ang tunay na pamamahala ay nasa iyong makamay. Sang-ayon ka ba sa ganitong mga kondisyon? Naalala ni Alena ang kanyang panata sa madilim at malamig na silid ng barong-barong. Ang pada na ipinangako niyang itatayo upang protektahan ang kanyang anak, ngayon ay maaari nang itayo. Higit pa rito, maaari na siyang maging protection para sa libu-libong iba pang mga bata. Inayos niya ang kanyang laikot at may tiwalang sumagot. Sang-ayon ako. Nang araw na iyon,
inilata ang matibay na pundasyon ng Mega Foundation na dinatagal ay pinangalan ng Puso ang Ina. Ang mabigat na kristal na baso ay bumagsak sa malaking mesa na gawa sa mahogany na may malakas na tunog. Nainis na niluwagan ni Rico Fargas ang buhol ng kanyang mamahaling sede na kurbata at tumingin sa panoramic na bintana ng kanyang opisina. Mula sa taas ng ika-40 palapa, ang lungsod ay parang isang kalat ng maliliit, abalang nga ilaw na sanay na siyang utusan. 15 taon na ang lumipas mula nung gabing iyon ng Nobyembre. Sa kanyang 43 taong gulang, nakamit ni Rico ang lahat ng kanyang pinangarap nung kabataan. Naging may-ari siya ng isang investment holding company, sumasakay sa makotse na may personal na driver, naghahapunan kasama ang mga matataas na opisyal, at ang kanyang mukha ay regular na lumalabas sa mga pahina ng mga makintab na business magazine. Ngunit walang sinuman sa lungsod na ito ang nakakaalam na sa likod ng maganda at mamahaling harapan ay natatago ang isang malaki at nakakatakot na kahungkagan. At ang kahungkagan na ito ay mabilis na sumisira sa kanya mula sa loob. Tumingin si Rico sa pulang folder na may makumpidensyal na ulat sa pananalapi na nasa harap niya. Nanuyo ang kanyang bibig. Ang holding company ay isang hakbang na lamang mula sa ganap na pagbasa. Ang matao ng pamumuhay ng higit sa kinikita, ang ugali na magyabang sa mga kasosyo at ang maagresibong hindi pinaisipang pautang ay humantong sa punto na wala na siyang may pambaya sa mautang. Ang financial pyramid na pinaghirapan niyang itayo ay nagsimulang gumuho. Ilang linggo na lang ang natitira bago ang pagkabangkarote at mga kasong kriminal. Isang tao lang ang makapagliligtas sa kanya. Si Armando Bautista, isang figura na may pambansang saklaw, isang bilyonaryo na may perpektong reputasyon at matitigas na prinsipyo, ang pagsasanip sa kanyang korporasyon ay sasakop sa lahat na utang ni Rico. Bukas ngabi, makikita sila sa isang pribadong hapunan nga tagapangasiwa sa Hotel Emperador upang lakdaan ang huling pirmeng. Nadarasa si Rico na hindi mahanap ang security team ni Armando Bautista ang malalalim na butas sa kanyang nga ulat. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang kato. Lumitaw si Katrina sa pintuan. Sa kanyang 22 taong gulang, perpekto siyang tumutugma sa katayuan ng kasintahan ng isang matagumpay na tao ayon sa pagkaunawa ni Rico. Ang isang masikip, mapangakit na pulang damit ay mahigpit na yumayakap sa kanyang katawan. Ang mahahabang buho na extension ay bumabaksa sa kanyang nga balikat. At ang matamis na amoy nga mamahaling pabango ay agad na pumuno sa buong espasyong opisina. Lumakat siya patungo sa leather na sofa. Malakas na tumutuno ang kanyang matataas na takong at walang pakundangang inihagis dito ang kanyang maliit na handbag. Rico, pupunta ba tayo sa restoran o nasayang lang ang 2 oras kong paayos? Nainis niyang tiningnan ang kanyang perpektong manicure. Ipinapakita ang kanyang pagkabagot. Asa ka? Ipinangako mo sa akin ang kuwintas na may brilyante. Ang babay sa salon ay kanina pa ako kinukulit. Naghihintay na ipakita ko ang bago kong gamit. Sumimango si Rico. Ang kanyang pabago-bago mapilit na boses ay nakakainis sa kanya ngayon. Ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili at isino ang kanyang karaniwang maskara ng isang mapabigay na Panginoon ng buhay. Wala siyang pakialam sa babaeng ito. Siya ay isang mamahalin, magandang bagay lamang. Isa pang patunay ngang kanyang tagumpay na desperado niyang pinipilit na paniwalaan ang sarili. Pupunta tayo, Katina. Bibilhin ko sa iyo ang kuwintas mo. Lumapit siya sa salamin. Inaayos ang manggas ng kanyang kamiseta. Pero bukas ng gabi, may mahalaga tayong okasyon. Sa mismong Emperador, kung saan mayroon akong business dinner. Makitipon ang dati kong klase. Isang reunion ng makanaktapos, makadoktor, makakuro sa paralan. Mga ordinaryong inhinyero na may suweldo. Ngumisi si Rico, inaayos ang kanyang buhok. Dapat nating ipakita sa mataong ito kung ano ang hitsura ng tunay na pera. Iswap mo bukas ang pinakamaganda sa lahat. Gusto kong tumingin sila sa atin at maintindihan kung sino sa atin ang may halaga sa buhay na ito. Ngumiti ng may kasiyahan si Katrina. Gusto niyang maramdaman ang pagiging nakatataas sa mga ordinaryong tao. Si Rico naman, habang nakatingin sa salamin, ay naintindihan na kailangan niya ang palabas na itong ang kayabangan na parang hangin. Kailangan niya makita ang inggit sa mga mata ng kanyang nga dating kaklase upang maramdaman ang kanyang kahalagahan bago ang nakakatakot na pulong bukas kasama ang investor.
Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang maluwag, maliwanag na opisina ng foundation na pusuin ng ibang-iba ang buhay. Dito ay amoy bagong timplang kape at tinta mula sa nga bagong polyeto. Sa gitna ng malaking buluwagan, nagtatrabo ang isang film crew mula sa isang pambansang channel sa telebisyon. Isang batang mamamahaya na may mikropono ang nagtatanong kay Nina Cruz, ang General Director ng foundation. Sa luma 16 taon, ang seryosong social worker ay naging isang tiwala at kagalang-galang na babae na marunong humarap sa anumang manunod. Ginang Nina Cruz, ang inyong organisasyon sa nakaraang taon ay nabayad para sa paggamot ng higit sa 400 mga bata na may malubhang karamdaman, sabi nga mamahaya sa kamera. Sa ating panahon, ito ay parang isang pantasya. Paano ninyo nagagawang makakalap ng ganito kalaking pondo? At higit sa lahat, paano ninyo napapanatili ang isang ganap na transparent na reputasyon? Kalmadong ngumiti si Nina at inayos ang kanyang salamin. Ang sikreto ay nasa aming koponan at sa aming nga prinsipyo. Hindi namin ginagastos ang mga donasyon sa agresibong advertising. Ginagastos namin ito sa pagliligtas mga abuhay. Bawat piso sa aming foundation ay may sariling mahigpit na layunin. At handa kaming maulat para sa bawat sentimo sa harap ng anumang ahensya ng pa-inspection. Habang kumpiyansang sumasagot si Nina sa mga tanong na reporter na sinasalo ang lahat ng atensyon ng media, sa likod ng isang pader ng makapal na frosted glass, nagagana ang tunay na tahimik na trabaho. Sa isang malit, napakaginhawang opisina na walang plaka sa pinto, nakaupo si Alena Reyes. Sa kanyang 40 taong gulang, napakaganda niya. Ang mga paghihirap ay hindi siya sinira, kundi naturo sa kanya na maging isang taong may pambihirang, malalim na lakas. Ang kanyang buho ay mayos na nakapusot sa isang seryoso, eleganteng ayos. Sa kanyang mga balika ay nakasubi ang isang malambot na beige na cashmere cardigan at sa kanyang li ay kumikina ang isang maikling kwintas ng tunay na pelas ng dagat. Sa kanyang anyo, walang kahit isang pasikat na detalye. Walang logo na ipinapakita. Tanging isang kalmado, tiwalang dignidad. Maingat na pinaaralan ni Alena ang isang komplikadong talahanayan sa monito. Sa harap niya ay nakalata ang mga nakaprint na bayari mula sa mga espesyalistang klinika sa Germany at Singapore. Nakatuon siya sa pagtatrabaho. Ang kanyang tingin ay mabilis na dumudulas sa maghahanay ng mga numero. Natatakpan ni Alena ang pinakamali ng mga pagkakamali sa mga budget, nakikipaayos sa mga hipi ng ospital para sa mga diskwento sa mga bihirang gamot at napapadala ng multimilyong transaction. Siya ang punong financial strategist ng pusong ina. Sa pamamagitan ng isang makitit na transparent na guhit sa frosted glass, nakatama ang kanilang nga mata ni Nina. Bahagyang tumango ang director ng foundation bilang pasasalamat sa kanya, habang patuloy na sumasagot sa isa pang tanong ng reporter. Sumagot si Alena ng isang magaan. Mainit na ngiti at ibinalik ang kanyang mamata sa monito. Hindi niya kailangan ang pampublikong katanyagan. Hindi niya kailangan na mapanayam at ma-flash ng kamera. Ang kailangan lamang niya ay ang katiyakan na bukas ng umaga. Isang maliit na batang lalaki mula sa isang malayong lungsod sa probinsya ay makakaroon ng pagkakataong mabuhay dahil binayaran Nege Foundation sa tamang oras ang kanyang operasyon. Naalala niya ang kanyang panata na ginawa sa isang malamig na barong-barong 15 taon na ang nakalipas. Naktayo siya ng pada. At ngayon ang pada na iyon ay hindi lamang napoprotekta sa kanyang anak, kundi pati na rin sa libu-libong iba pang pamilya. Matapos tapusin ang huling transaction para sa araw na iyon, maingat na isinara ni Alena ang kanyang laptop at inilagay ang mga dokumento sa safe. Ngayong gabi, may mahalaga siyang lakad. Pakaraan ngang isang oras, ang kanyang simpeng ngunit maasahang sasakyan ay huminto sa harap ngang gusaling ng Provincial Children's Heart Center. Sinalubong siya, Mega Pasilyo, Nenge Hospital, Nenge Sang Pamilyar, medyo nakakabalis ang amoy Mega Quartz Lamp, malinis na kumot, Nenge Hospital, at ang halos hindi mahahalate na pakiramdam ng pag-asa na laging umikot kung saan nakikipaglaban ang madoktor para sa buhay ng tao. Umayak si Alena sa ikatlong palapa at lumapit sa coordinator's office. Bahagyang nakabukas ang pinto. Ang punong doktor ng klinika, si Dr. Elias Santos, ay nakatalikod sa pasukan malapit sa isang malaking bintana at nakatingin sakali sa gabi. Lumingon siya sa tunog ng kanyang mahinang mayapa. Sa kanyang 48 taong gulang,
Si Dr. Elias ay isang pambirang uri nga lalaki na sa tabi niya ay agad kang mapapanata. Mayroon siyang malalapat, bahagyang hukot na mga balikat dahil sa patuloy na tensyon. Napakapagod ngunit mabait na mga mata at malalakas at tiwalang mga kamay ng isang naksasagawang siruhano. Hindi siya naksusuot ng mamahaling maksuet. Ang kanyang medical na uniform ay gusto pagkatapos ng maraming oras na shift sa operating room. Ngunit sa bawat kilos niya ay namumula ang isang ganap hindi natitina na pagiging maasahan. Ginang Alena, agad na nagliwanag ang kanyang mukha sa isang tapat, malambot na ngiti. Pasok po kayo. Katitimpla ko lang ng sariwang kape tunay hindi mula sa vending machine sa pasilyo. Overnight na naman pa ba kayo sa opisina, Doktor? Elias, lumapit si Alena na may pasasalamat na tinanggap mula sa kanyang malalaking kamay ang mainit na tasa. Isang malakas, masarap na amoy ang namumulo sa kape. Isang napakahirap na gabi, isang maliit na pasyente mula sa ikatlong silit, halos 10 oras keming nakipaglaban para sa kanya. Malakas na bumuntong hininga ang siruhano kinusot ang kanyang mukha. Pero stable na siya ngayon. Dumating sa tamang oras ang pondo ninyo. Nakuha at naikabit namin ang tamang balbula. Salamat sa inyo. Umupo sila sa malalalim, lumang maupuan na makaharap. Tinitigan siya ni Elias. Hindi inaalis ang tingin. Sa magapasilyo ang ospital, maraming nurse ang naghihinala sa kanilang espesyal malambing na relasyon. Ngunit sa loob ng 3 taon ng makasamang pagtatrabaho, hindi nila kailanman tinawid ang hindi nakikitang linya. Nananatili sa loob ng profesional na ugnayan. Bawat isa sa kanila ay may sariling mabigat na bagahe ng nakaraan, ngunit naiba ang gabing ito. Ang naipo na pago ay naalis ng kanilang karaniwang mapananggalang. Lagi mong inililihtas ang iba, Alena. Biglang mahinang sinabi ni Dr. Elias. Inilagay niya ang kanyang tasa sa mesa at bahayang sumulong. Pero doktor ako, ang propesyon ko ay makita ang sakit kahit na ito'y maingat na itinatago ng isang tao. Nakdadalo ka ng isang mabigat na pasanin na parang natatakot ka na kung kahit isang segundo ay mapapahinga ka at hahayaan ang sarili mong maging isang mahinang babay, lahat ay guguho, yumuko si Alena. Bahagyang nangini ang mainit na kape sa kanyang tasa, napapakita ng kanyang panloob na kaba. Wala akong karapatang maging mahina, Dr. Elias. Nasa likod ko ang foundation. Nasa likod ko ang buhay ng mga bata ang aking anak. Kailangan kong maging malakas. Kailangan din ng pahinga ng malalakas. Ang kanyang boses ay malambot ngunit mapanghikayat. 10 taon na ang nakalipas. Sa katabing silit, sa likod mismo ng padana ito nakahiga ang aking asawa. Itinaas ni Alena ang kanyang natatakang tingin sa kanya. Hindi pa niya kailanman nabanggit ang tungkol sa kanyang pamilya. Nahirapan siyang bikasin ang salitang iyon. Kitang-kita ito sa paiting ng kanyang panga. May mabilis na kumakalat na kanser siya, patuloy ng siruhano habang nakatingin sa bintana. Araw-araw akong may hawa na scalpel. Inilalabas ko ang ganap na estranghero mula sa bingit ng kamatayan. Kinukuha ko ang pinakadespradong kaso. Ngunit para sa pinakamalapit at pinakamamahal na tao, ako ay naging ganap na walang silbi. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, pinapanot siyang unti-unting nanghihina araw-araw at wala akong magawa. Mula noon, isinara ko ang aking sarili sa mundo. Ibinuhos ang sarili sa trabaho, naduti ng madama upang hindi lang mabaliw sa isang walang laman na apartment. Inilipat niya ang kanyang pagod at malalim na tingin kay Alena. Ngunit nang unang lumitaw ko sa pasilyong ito, agad kong nakita ang isang taong tunay na nakaunawa kung ano ang pakawala ay kawalan ng magawa. Isang taong may sugatang ngunit napakaliwanag na kaluluwa. Ang masalita ni Elias ay tumama sa pinakamasakit, maingat na binabantay ang punto sa loob niya. Ilang taon nang naktayo si Alena ng isang pada ng kalayaan sa paligid niya. Sanay na siyang lutasin ang lahat ng maisa. Ngunit ngayon, sa tahimik na opisinang ito na amoy gamot at matapang na kape, habang nakikinig sa paamin ng isang malakas na lalaki, bigla niyang naintindihan kung gaano siya kapagod na dalhin ang lahat ng ito ng maisa. Maingat niyang inilagay ang tasa sa gilid ng mesa. Nangingini ang kanyang madaliri. 15 taon na ang nakalipas. Sa isang ganitong malamig na gabing Nobyembre, nagsimulang magsalita si Alena ng dahan-dahan. Naputol ang kanyang boses. Pinalayas ako ng asawa ko.
Sa unang pagkakataon sa mahabang mga taon na ito, hindi niya itinago ang anuman. Ikinuwento niya kay Elias ang lahat, tungkol sa ampunan sa kanyang kawalang malay, tungkol sa pekframe kanyang direktor sa nakakatakot na paglilitis, tungkol sa 2 at kalahating taon sa bilangguan. Ikinuwento niya ang tungkol sa nagailong hangin sa bukas na balkonahe, tungkol sa umiyak na 3 buwang gulang na si Mateo sa isang manipis na kumot na pranela, at tungkol sa 2 lukot na 1,000 pisong papel na inihagis sa isang maruming sanaw ng isang taong pinakatiwalaan niya. Ang maluha na ipinabawal niyang ibuhos para sa kanyang anak at trabaho ay tahimik na dumaloy sa kanyang mapisngi. Hindi ito isang maingay na pawawalan ng isang babae. Ito ay ang paglabas ng matagal ng naipon na sakit na sa wakas ay nakahana ng isang ligtas na daan ay isang mapamahal na tagapakinig. Hindi naksalita si Dr. Elias na nga walang laman, karaniwang mga salita ng alif. Alam niya na hindi kailangan ang masalita ngayon. Tumayo lang siya mula sa kanyang upuan, lumapit sa kanya, lumuhod sa isang tuhod sa linoleum ng ospital at kinuha ang kanyang nangingini na makamay. Ang kanyang malalaki at mainit na mga palat ay ligtas na tumakip sa kanyang manipis na mga daliri. Tiningnan niya ang mamapula ang maliliit na peklat sa kanyang balat, ang mga bakas mula sa magaspang na tela sa bilangguan at ang mga kemikal na paso mula sa murang klorina sa barong-barong. Hindi niya inialis ang tingin. Sa kanyang mukha, walang ni isang kalamnan ang gumalaw, walang bahid ng pandidiri ang kumislap. Maingat na may walang katapusang lambing. Dinala ni Elias ang kanyang kamay sa kanyang malabi at hinalikan ang bawat peklat. Hindi mo na kailangang protektahan ang sarili mo, Alena, sabi niya nang napakatatak habang nakatingin ng diretso sa kanyang mamata. Hindi sa lami, hindi sa nga malulupit na tao, hindi ka na naisa. Ipinapangako ko, hindi ko nahahayaan ang sinuman na saktan ka. Tiningnan ni Alena ang kanyang nakayukong ulo na may maputing buhok sa gilid. Naramdaman niya, mula sa kanyang haplos, mula sa kanyang kalmadong lakas, na dumadaloy sa kanyang nanlalami na katawan ang matagal nang nakalimutang tunay na init. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon ng mabigat na pakikibaka, naramdaman niya ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang mahigpit na pinunong foundation, kundi bilang isang buhay na babae lamang. Isang babaeng pinahahalagahan at minamahal hindi dahil sa kanyang kapakinabangan kundi dahil lamang sa siya. Huli ng gabi nang bumalik si Alena sa kanyang maluwa at maliwanag na apartment sa sentro ng lungsod. Sa pasilyo, mahinang nakasindi ang isang mainit na ilaw na lumilihan ng isang maginhawang kapaligiran. Lumabas si Mateo mula sa kanyang silid. Sa edad na 15, mas matangkat na siya sa kanyang ina ng kalahating ulo. Mayroon siyang malalapat na balikat, tuwid na tindig, ay isang diretso, bukas na tingin ng matalino. Seryosong mga mata na hindi akma sa kanyang edad. Nakasuot siya ng isang seryosong madilim na asul na suit na perpektong akma sa kanyang katawan. Ang puting-puting kamiseta ay hindi nakabuto ni sa itaas. Ang ganda-ganda mo ma. Ngumiti siya ng mainit habang lumalapit sa kanya. At ikaw, anak, ay naging isang ganap ng lalaki. May pagmamahal at pagmamalaki ngang isang ina. Inayos ni Alena ang lapal ng kanyang jacket. Ngayong gabi, may mahalaga silang okasyon. Pupunta sila sa isang pribadong hapunan ng Board of Trustees ng kanilang foundation na gaganapin sa isang prestihiyosong restaurant sa Hotel Emprado. Mariing ipinakyusap ni Armando Bautista na dumalo si Alena doon kahit bilang isang pandangal na pribadong panauhin upang talakayin ang budget para sa susunod na taon. Tumingin si Alena sa kanyang anak e biglang naramdaman ang isang pamilya, mapuro na kirot ng pagkakasala sa isang lugar sa ilalim ng kanyang puso. Lumaki si Mateo ng walang ama. Hindi siya nagsinungaling sa kanyang anak, hindi siya gumawa nga maganda. Nakakawa nga kwento tungkol sa isang bayaning piloto, marino o polar explorer. Nang dumating ang panahon ay nagtanong si Mateo, tapat niyang ikinuwento ng walang labis na emosyon ang kanilang paghihiwalay ni Rico. Tahimik na nakinis si Mateo noon pumasok sa kanyang silid at hindi na kailanman bumalik sa paksang iyon. Ngunit si Alena, tulad ng sinumang sensitibong ina, ay nakikita ang mas malalim. Napansin niya kung paano niya minsan sinusundan ng mahabang tingin ang mga ama na naglalaro ng football kasama ang kanilang mga anak sa bakuran ng paaralan. Napansin niya ang maagang pagiging matanda ay matigas sa kanyang karakter na hindi maiwasang lumitaw sa malalaking napipilitang maging tagapatanggo para sa kanilang mga ina ng maga. Mateo, makinig ka.
Maingat niya hinawakan ang kanyang kamay. Tinitinan siya sa mata. Kung hindi ka comfortable na pumunta sa hapunan ngayon, maraming hindi kilalang matatandang tao doon. Mga kasosyo, abala, mari kang manatili sa bahay. Maintindihan ko. Kaya kong maisa doon. Tumingin sa kanya si Mateo ng napagkakalmado at pantay. Sa kanyang tingin, walang anino ng paaalinlangan. Okay lang ma. Hindi ako pupunta doon para sa kanila o para sa masarap na pagkain. Pupunta ako bilang iyong opisyal na kasama. Kinuha niya ang susi ng apartment mula sa istante at magalang na. Binuksan ang pinto sa harap niya, pinapauna siya. Huwag kang maalala sa akin. Nasa akin ang lahat ng kailangan ko para maging masaya. At ang isang tao na tataksil sa sarili niyang anak para sa isang malambot na upuan sa opisina ay hindi karapat-dapat kahit isang segundo ng ating pag-iisip. Halika na, may mga gagawin pa tayo. Tumingin si Alena sa kanyang tiwala, matandang ng mata. Ang takot ay mabigat na pakiramdam ng pagkakasala ay agad na nawala. Naintindihan niya na ginawa niya ang lahat ng tama. Hindi lang siya nakpalaking isang anak, nakpalaki siyang isang tunay, maasahang lalaki. Isinukbit niya sa kanyang mabalikat ang kanyang paboritong burger na Amerikana. Kinuha ang kanyang handbag at may magaan na puso na lumabas ng pinto. Mas mababa sa isang oras na lang ang natitira bago ang pinakamahalagang pagtatakbo sa kanyang buhay na maayos ng lahat sa kanilang tamang lugar. Ang itim, makintab na katawan ng inupahang Maybach ay dahan-dahang dumulas sa makali na lungsok sa gabi. Nakaupo si Rico sa likurang upuan. Kinakabahang inaayos ang matitigas na manggas ng kanyang puting-puting kamiseta. Pangatlong beses na niyang tinitingnan kung tuwid ba ang pagkakalagay ng kanyang mamahaling seda na kurbata. Sa tabi niya, naiinis na na-scroll sa screen ng smartphone, nakaupo si Katrina. Ang kanyang masikip na pulang damit ay napakahipit sa kanyang katawan na napapahirap sa pahinga at ang mabigat na matamis na pabango ay pumuno sa buong espasyo ng sasakyan. Tandaan mo, Katrina, lumingon si Rico sa kanya. Ang kanyang boses ay mapanuri at matalas. Matitipon doon ngayon ang buong dati kong klase. Matao minsan ay nakala na mas matalino sila sa akin. Ngayon sila ay mga ordinaryong doktor na may suweldo, maguro sa paaralan, maordinaryong inhinyero. Dapat nating ipakita sa matalunan na ito kung ano ang hitsura ng tunay na pera at tunay na tagumpay. Itinago ni Katrina ang kanyang telepono sa isang maliit na branded na bag at mapamataas na ngumisi. Rico, bakit pa natin sasayangin ang gabi sa ngaduhang yun? Pwede naman tayong umupo sa isang disenteng club. Kailangan ko ito, putol niya. Bukas, pipirmahan ko ang mga papeles para sa pagsasanib sa korporasyong ni Armando Bautista. Bukas, mahihinguntutsable ako sa lungsod na ito. At ngayon, gusto kong tingnan sa mata ang taong 15 taon na ang nakalipas ay tumawa sa aking mga ambisyon. Kumilos ka na para mamatay sila sa inggit. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng pasukan ng Hotel Emperado. Isang doorman na nakasuot ng uniforme ang magalang na nakbukas ng pinto. Sa isang maliit ngunit marangyang banquet hall sa ikalawang palapa, natipon na ang mga panauhin. Mga lalaki nakasuot na simpleng mga suot na binili ilang taon na ang nakalipas. Mga babaeng nakasuot na mayos na mga damit. Nakatayo sila sa maliliit na grupo, nayakapan, inaalala ang makataon sa kolehiyo at nagtatawanan. Ang kapaligiran ay mainit at taos puso. Itinula ni Rico ang dalawang pinto ng malakas na tumama ito sa mga pader na may malakas na kalabo. Ang usapan malapit sa pasukan ay biglang tumahimik. Hello, mga estudyante, malakas na sabi ni Rico sa bonghol habang malawak na ikinakalat ang kanyang kamay. Humabang siya papasok, hila-hila si Katrina at ipinapakita ang kanyang pagiging nakatataas sa lahat ng paraan. Naksimula siyang lumibot sa mga panauhin, mapakunwaring tinatapi ang mga balikat ng kanyang mga dating kasama. Ang kanyang magpakikipakamay ay masyadong mahigpit at ang kanyang ngiti ay demonstratibong malapat. Sumunod si Katrina na may pandidiring tinitignan ang simpleng mga kasuotan ng mga kaalasa at demonstratibong inaayos ang kanyang mabibigat na gintong hikaw. Waiter! Pumiti si Rico. Tinatawa ang isang batang lalaki na may daladalang tray. Alisin ninyo itong lokal na ala.
Magdala kayo ng French champagne para sa lahat ng mesa. Ako ang tayo. Mak saya tayo. Nakatinginan ang mataw. Ang taos pusong sayang pakikita ay mabilis na napalitan ng tensyon. Umupo si Rico sa pinunong git ng mesa. Inilagay si Katrina sa kanyang kanang kamay. Malakas siyang nakukuwento tungkol sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa, mga investment portfolio at mga personal na driver. Hindi pinapahintulutan ang sinuman na maksalita. Pakaraan ngang 1 oras nang ihay na ang mainit na pakain. Tumayo mula sa kanyang upuan si Miguel, ang dating class president, at ngayon ay isang ordinaryong siruhano sa isang ospital ng distrito. Mahina niyang tinapi ang gilid ng kanyang baso gamit ang isang tinidor, humihingi ng pansin. Magkakasama, kalmadong naksalita si Miguel, ngunit may nakatagong paalala sa kanyang boses. Masaya ako na lahat tayo ay nakipon ngayon, ngunit mayroon akong isang mahalagang pakiusap sa inyo. Ang ating dating profesor, si Profesor Nolasco, na tumulong sa ating lahat sa ating diploma ay may problema. Ang kanyang maliit na apo ay nangangailangan ng isang agarang at bayat na operasyon sa gulugot. Ang kote ay kailangang mahintay nga 6 na buwan at wala na tayong oras. Kasama ang isang grupo, nangangalap kami ng pera. Kung bawat isa ay maambak ng kahit 5,000 piso, makakalikom na tayo na sapat na halaga ngayong gabi. Natahimik ang mataw sa hall. Marami ang naksimulang kumuha ng kanilang telepono upang may transfer ng pera. May ilan na kumuha ng kanilang wallet. Ang 5,000 para sa marami dito ay isang malaking halaga, ngunit mahal ng lahat si Professor Nolasco. Palagi siyang tumutulong sa mga estudyante. Ang tahimik na pakakaisa ay sinira ng matalas, paos na boses ni Katrina. Napangiwis siya at may pandidiring itinula ang kanyang plato na may hindi pa naubos na karne. Hay, ito na naman ang magapulubi. Malakas niyang sinabi para marinig ng lahat sa mesa. Bubuksan mo ang TV, doon may nangangalap. Pupunta ka sa restaurant at dito rin may nakabot na kamay. Nangangana na mamay sakit, tapos kami nga matagumpay na tao ang dapat sumuporta sa kanila. Hayaan ng gobyerno ang mapagamot na babayat kami ng buwis. Bumaksa ang tinidor mula sa kamay ng isang babaeng nakaupo sa tapat. Ilang tao ang natatakang lumingon kay Katrina. Si Miguel na nakatayo na may hawak na baso ay kapansin-pansing namutla. Miss, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, mahinahong sabi niya. Buhay ngang isang bata ang pinausapan. Tama si Katrina. Sumandal si Rico sa kanyang upuan. Ipinatong ang isang binti sa isa pa. Tininan niya ang hall ng may malami, mapamatas na tingin. Ang kawanggawa ay isang scam para sa matanga. Hindi lang marunong kumita ang matawat, gusto nilang mabuhay sa gastos ng iba. Hindi ko pinulo ang aking mga milyon sa bangketa, Miguel. Pinahirapan ko ito gamit ang aking ulo. Kayo pasensya na o hindi ko sasagutin ang masakit ng iba. Isang mabigat, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa banquet hall. Ang kaklase ay tumingin kay Rico ng may lanta na pandidiri. Walang sinuman ang nakipagtalo sa kanya. Nakakadiri na makipagtalo sa isang taong nawala ng natitirang konsensya. Tahimik na nag-transfer ng ang tao sa account ng class president. Sinusubukang huwa ng tumingin sa direksyon ni Rico ay ni kanyang kasama. Upang kahit papaano ay mabawasan ang tensyon, sinubukan ngang isa sa mga dating kaklase, si Olga, na ibahin ang usapan. Rico, hindi pa pala namin natatanong. Kinakabahan niyang inayos ang isang papel na napkin. Hindi ba darating si Alina Reyes ngayon? Napakasal kayo agad pagkatapos ng graduation. Naalala ko, napakatahimik niya. Isang mabait na babae, palaging nakbibigay sa amin ng mga talabago ang mga pagsusulit. Isang peking buntong hininga ang pinakawalan ni Rico na napapakita ng huwag na pago sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa mesa at dahan-dahang inikot ito. Si Alena, ngumisi siya, binibigkas ang kanyang pangalan ng may hindi may tatagong pagama. Matagal na iyon, pinalayas ko siya 15 taon na ang nakalipas. Huminto siya. Nagagala sa atensyon ngang mesa. Gusto niyang gulatin ang tamang boring ng taong ito. Isipin ninyo, nalaman kong kasal pala ako sa isang kriminal. Lumabas na isa pala siyang ex-convict. Itinago ang isang kaso para sa pagnanakaw at pandaraya. Nakulong siya na nahingaguantes pero nakunwaring isang sante. Nang malaman ko ang totoo, agad ko siyang pinalayas kasama ang kanyang gamit. Ayoko nga problema sa batas.
Tinakpan ni Olga ang kanyang bibig ng kamay. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa labas, pero diba, parang may anak kayong isinilang nun. Anak ngang isang mananakaw. Sumimango si Rico na may pakasuklam. Hindi ko balak na mapalaki ng magkriminal na lahi. Pinalayas ko siya at kinalimutan. Siguradong naglilinis siya ngayon ng sahik sa isang convenience store kung hindi man siya lasing sa ilalim ng isang tulay. Ang mga ganyang tao, isa lang ang patutunguhan sa lansangan. Si Katrina, na nakaupo sa tabi niya, ay tumawa ng nakakainis at matinis. Tinatapan ang kanyang bibig ng kamay na may mahahabang pulang kuko. Nai-imagine ko ang eksena. Sabi niya, isang ex-convict na may mop. Rico, tama-tama ang pealis mo sa basura. Nakayuko ang nga tao sa mesa. Pisikal na hindi sila comfortable na mapalapit sa taong ito. Ang inggit na gustong-gusto ni Rico na makita sa kanilang mga mata ay hindi lumitaw. Tanging isang malalim, tahimik na paghama ang naroron. Ngumiti si Rico ng may kasiyahan, inubos ang kanyang champagne at inilagay ang walang laman na baso sa mesa. Naramdaman niya ang sarili bilang isang ganap na nakwagi sa palabas na itong kayabangan. Hindi pa niya alam na ang kanyang tagumpay ay magtatagal lamang ng mas mababa sa 5 minuto. Ang solemne, mayabang na ingay na pinipilit ni Rico Vargas na likayin sa palihit niya ay biglang natihil. Ang mabibigat na 2 pinto ng banquet hall ay dahan-dahan halos walang ingay na bumukas. Sa pintuan ay nakatayo ang isang matanda, bahayang hukot na lalaki na may mayos na puting balbas. Nakaalalay siya sa isang ortopedikong tungkod. Siya ang dating rektor ng kanilang universidad, isang guro mula sa lumang henerasyon na hindi na nakita nga maraming nakatapos mula nang makuha ang kanilang nga diploma. Ang nga usapan sa nga mesa ay kusa ng tumigil. Nasimulang lumingon ang mataw, inilalagay sa tabi ang kanilang mga kubiertos. Sumimangot si Rico sa inis, labis na hindi nasisiyahan na ang kanyang tagumpay ay walang pakundangang pinutol, ngunit na nahimik. Sumanda sa kanyang upuan ay naglalaro sa kanyang kristal na basong ng champagne. Magandang gabi, mami na mahal na natapos. Ang boses ng matandang rektor ay hindi malakas, ngunit dahil sa perpektong acoustics ng hall, bawat salita ay may bigat at kalinawan. Lumaka ang guro ng ilang habang pasulong. Humihingi akong paumanhin sa paabala sa inyong pagdiriwang. Ngayong gabi sa katabing bahaging hotel na ito, nagaganap ang isang pribadong hapunan ng ma-investor at board of trustees. At naglakas loob akong kumbinsihin ang isang napakahalagang tao na dumaan dito ng ilang minuto. Huminto sandali ang rekto. Nakatinginan ang nga tao sa hall, na intriga sa ganitong panimula. 5 taon na ang nakalipas, ang ating klinika sa universidad ay nasa bingit ng paksasara. Patuloy ng matandang guro, at ang kanyang boses ay kapansin-pansing nangini. Wala tayong modernong kagamitan, walang pondo mula sa gobyerno, nawawalan tayo ng mga pasyente. At pagkatapos ay lumitaw ang isang pilantropo, isang taong ganap na bayad hanggang sa huling sentimo para sa kumpletong pagsasayos ng buong surgical wing at bumili ng pinakabagong mga life support aparatos. Sa loob ng maraming taon, mas pinili nga ang benefactor na ito na manatili sa anino, maring tumatanggi sa mapanayam e pampublikong pasasalamat. Pero ngayon, pumaya siyang batiin kayo. Isang magalang na habang ang ginawa ng rektor na bibigay daan, mas lalong bumukas ang nga pinto. Pumasok siya ng dahan-dahan, walang pakmamadali, na may likas na kalmadong kagandahan na hindi ipinangana kundi hinubo ng mga taon ng mabibigat na pagsubok sa buhay. Ang isang perpektong tabas na sweet na kulay gatas na may manipis na lana ay perpektong nakasuot. Sa kanyang liig, isang maikling kwintas ng tunay na pulas ng dagaang kumikinang. Ang buhok na nakayos sa isang seryosong estilo ay naglantad ng isang malinis bukas na mukha. Sa anyo ng panauhin, walang ni isang pasikat na detalye, walang labis na logo na ipinapakita. Ngunit nakmumula sa kanya ang isang makapangyarihan. Kalmadong tiwala na ang nga tao sa banquet hall ay hindi sinasadyang umayos ng kanilang ngalikot. Nakaupo si Rico sa pinuno ng git ng mesa. Itinaas pa lang niya ang baso sa kanyang bibig upang uminom ng isa pang lago at ipakita ang kanyang kawalang interes sa nangyayari. Biglang bumukas ang kanyang nga daliri. Ang mabigat na kristal ay nadulas mula sa kanyang nga kamay, tumama sa gilid ng isang posulan ng plato at may tuyong tunok na tumaop. Ang malamig na French champagne ay masaganang tumapon sa kanyang nga hita. Agad na sinipsik nga madilim na tela ng mamahaling pantalon na pinasadya.
Hindi man lang gumalaw ang dating asawa. Nakaupo siyang ganap na hindi gumagalaw, nakatingin sa babaeng pumasok na may nanlalaking mata. Bigla siyang nahirapang huminga, na parang ang kwelyo ng kanyang kamiseta ay biglang naging masyadong masikip. Hindi maaring siya iyon. Ang duwa, takot na batang babae na iyon na nakasuot ng lumang panglami na dayaket, na walang awan niyang itinapon sa nagayilong ulan 15 taon na ang nakalipas, ay dapat na matagal nang nasira dapat na nawala, bumaksak sa pinakamababang antas. Ngunit ang taon nakatayo ngayon sa gitna na hall sa ilalim ng liwanag ng makristal na chandelier ay tumingin sa manaroron ng may tingin ng isang ganap na tiwala sa sarili, matagumpay na pinuno. Hindi naiisa ang panauhin. Sa likuran niya, bumubuong isang siksik, maasahang pangkat, sumuno ang 2 lalaki. Sa kanan ay si Dr. Elias. Ang matangkat, malapat na balikat na punong doktor ay bahagyang nasa likuran, ngunit sa bawat kanyang sinusukat na kilos, mababasa ang kahandaang protektahan ang babae sa anumang segundo. Tinitingnan niya siya ngang may malalim, hindi peking paggalang ng isang lalaki. At sa kaliwa, napakapi ang madaliri ni Rico sa kahoy na braso ng upuan ng napakahipit na nangingini ang kanyang makamay sa tensyon. Pakiramdam niya ay biglang tumagilit ang sahik, nawawala sa ilalim ng kanyang paa. Sa kaliwa, may nga magilih na inaalalayan ang tagapatata ng foundation sa SICO ay si Armando Bautista, ang federal na investor, ang tikon, ang mismong tao na ang isang pirma bukas ng umaga ang makdidikta sa pinansyal na buhay ni Sobolif. Ang taong ang security service ay ngayon mismo ay masyusing sinusuri ang talambuhay ng iba at ang maulat sa accounting. Sinamahan siya ni Armando Bautista ng may ganitong hindi kapani-paniwalang pagalang na hindi palaging ipinapakita kahit sa mga ministro. Isang kaisipan lamang ang umikot sa isip ni Rico, mabigat, malakit at nakakatakot. Alam niya, alam lahat ng tycoon. Huminto ilang metro mula sa gitnang misa. Hindi man lang lumingon ang financial strategist ng foundation sa direksyon ng kanyang dating asawa. Ang kanyang tingin ay dumula sa ibabaw na parabang ang taong nakasuot ng pantalon na basa ng champagne ay hindi man lang umiral. Inabot ng rekto ang mikropono. Ang manipis, mayos na mga daliri ay tiwalang kinuha ang makinis na plastik. Magandang gabi. Isang mababa, malalim at ganap na kalmadong boses ang pumuno sa tahimik na hall, umaabot sa bawat sulok. Ang aking foundation ay bihirang lumaho sa nga pampublikong kaganapan. Mas gusto namang kawan ang aming trabaho sa katahimikan na maka-opisina at makasilat ng ospital. Ngunit ngayon, hindi ko sinasadyang narinig ang isang sitwasyon na nangangailangan ng agarang interbensyon. Humabang siya ng ilang beses pasulong. Likas na umatras ang magtao sa mamesa na bibigay ng espasyo, kinikilala ang kanyang autoridad. Napunta ang atensyon kay Miguel, ang class president na nakatayo pa rin na may hawak na walang laman na baso, hindi paganap na naunawaan ang laki ng nangyayari. Sa tabi niya ay nakaupo ang maputlang si Profesor Nolasco. Nakayuko ang kanyang puting buhok. Hindi ko sinasadyang naging saksi sa inyong kamakailang pausap. Ang tingin niya ay mainit na lumampi sa mata ng guro. Ang tunay na elitista, Magino, ay hindi ang presyo ng inyong suite at tiyak na hindi ang tatak ng inupahang sasakyan na nakaparada sa pasukan ng hotel. Ang tunay na elitista ay ang kakayahang hindi lumampas sa pakdurusa ng iba. Ito ay ang kakayahang maabot ng kamay sa isang taong mas mahina sa sandaling iyon. Ang salita ay binikas ng pantay, walang teatrikal na pamamalabis. Ngunit bawat isa sa kanila ay tunok matatag at may bigat, ganap na sinisira ang kayabangan ng iba. Ang makalasa na 15 minuto palang ang nakalipas ay napilitang tiisin ang mapanusong matalumpati ni Rico. Ngayon ay tumingin sa kanya ng may hindi maitatagong pahanga. Ang look ng isang eleganteng leather na bag ay tuyong tumuno. Sa makintap na puting manta, direkta sa harap ng matandang propeso, inilagay ang isang makapal na sobo na may siliw. Profesor Nolasco, sa kauna-unahang pagkakataon, may tunog ng taos puso, malalim na lambing sa kanyang boses. Sasagutin ng puso ng Ina Foundation ang lahat ng pinansyal na obligasyon para sa paggamot ng inyong apo. Sa sobrang ito ay ang opisyal na sulat ng garantiya para sa klinika sa Germany at mga tiket para sa paglipat bukas ng umaga. Ang isang espesyal na medical flight ay ganap ng nabayaran at naghihintay sa inyo sa paliparan. Ang operasyon ay gagawin ng pinakamahusay na pediatric neurosurgeon sa Munich. Hindi nyo na kailangan humingi at mangolekta ng pera.
Dahan-dahang itinaas ng matandang propeso ang kanyang nga mata. Nangingini ang kanyang nga labi. Ang nangingini may mga batik ng katandaan na mga kamay ay hindi tiyak na umabot sa sobra. Nang mahawakan ang makapal na papel, biglang tinakpan ng matandang lalaki ang kanyang mukha na makapalat, tahimik, napapasalamat na umiiyak. Si Miguel na nakatayo sa tabi niya ay lumuno at yumuko ng malalim halos hanggang sa baywang sa panauhin. Isang taos-pusong alon ng palakpakan ang umalingaw-ngaw sa hall. Tumayo ang tao mula sa kanilang nga upuan. May ilan na nakmamadaling pinunasan ang mga luha. May ilan na napapasalamat na tumango. Ipinapahaya ang kanilang pagalang sa isang kilos na nakbalik sa kanila ng pananampalataya sa katarungan. Tanging sa gitnang mesa ang may ganap na pagkagulat. Nakapusiriko na parang bato, nakasandal sa likod ng upuan. Ang basang tela ay dumidikit sa kanyang nga binti, naglalabas ng maksim na amoy nga ala. Ang nga mata ay hindi malis na nakatingin na may lumalaking tako sa taong sa isang saglit lang ay nabayad ng isang bill na nakakahalaga ng 10 milyong piso. Sa mismong babae na isang oras pa lang ang nakalipas ay may pagmamataas na tinawa niyang basura at ex-convict. Si Katrina na nakaupo sa tabi niya ay humihinga ng mabigat at pabukso-bukso. Ang extension ng kanyang pilik mata ay madalas na kumukurap. Sinusubukang iton ang tingin. Unti-unti nang pumapasok sa kanyang simpleng isipan kung ano ang kanyang nasaksihan. Tiningnan niya ang marangal na profile ni Alena. Ang kanyang tunay ay mamahaling mapelas at pagkatapos ay nalilitong inilipat ang tingin sa kanyang murang makintap na masingsing e bulgar na damit. Ang mapangit na pulang-pula na mga batik mula sa nakakasuklam na kahihiyan at walang magawang galit ay gumapang sa kanyang lik at dibdib na permanenteng sumira sa perpektong kulay ng kanyang balat. Ang lahat ng kanyang peking pagiging nakatataas ay naglaho ng walang bakas dahil lamang sa presensya ng isang tunay na reyna. Sa liwanag ng mga kristal na chandelier, walang munting tagumpay ng isang nawagi o pananais na magiganti sa mukha ni Alena. Sa kanyang mamata, mababasa lamang ang isang kalmado, malalim na tiwala ng isang taong maraming tao na ang nakalipas sa isang madilim, malamig na barong-barong ay gumawa ng isang panata at may karangalan itong tinupad. Ang palakpakan sa banquet hall ay umaalingaw-ngaw pa rin ng tuluyang maintindihan ni Rico ang buong kasidyan ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang investment holding company ay nasa bingi ng bangin. Ang malalaking utang sa mga nagpapawatang ay hindi na maitatago sa likod ng magagandang presentasyon at epektibong quarterly reports. Ang kasunduan sa korporasyon ni Armando Bautista ay hindi lamang isang pagkakataon para sa pakunlad. Ito ang tanging paraan upang maiwasan ang bilangguan dahil sa mga pandaraya sa pananalapi. At ngayon, ang susi sa kanyang kalitasan ay nasa kamay ng babaeng 15 taon na ang nakalipas ay pinalayas niya sa nagilong ulan. Ang babaeng kalahating oras pa lang ang nakalipas ay pinahiya niya sa harap ng buong klase. Ang takot para sa kanyang kinabukasan ay agad na pinalitan ang natitirang dangal. Sa isip ni Rico, isang kaisipan lamang ang pauli-uli na tumatakbo. Kailangan niyang ayusin ang lahat ngayon din. Sa harap ng lahat, gampanan ang papengang isang naksisaysing asawa. Mapanggap na lahat ng sinabi niya kanina ay isang hangal, masamang biro. Dahil siya ang ama ng kanyang anak, hindi siya maglalakas loob. Nawasakin siya sa harap ng isang federal na investor. Biglang tumayo si Rico mula sa kanyang upuan. Si Katrina, naganap na hindi naunawaan ang nangyayari, ay takot na kumapit sa manggas ng kanyang daiket. Rico, saan ka pupunta? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang kanyang boses ay hindi kanais-nais na pumiyo. Bitawan mo ako, tanga. Marahas at malakas na iwinaksi ni Rico ang kanyang kamay nang hindi man lang lumingon sa kanya. Namamadali siyang lumakat patungo sa VIP table kung saan kasalukuyang nakaupo si Alena at ang kanyang makasama. Sa bawat hakbang na babago ang kanyang postura. Ang kanyang nga balikat ay bumababa ng mas mababa. Ang kanyang laikot ay humuhukot. Kusang loob siyang yumuyuko na parang isang bakbok na aso. Sa kanyang pawis na mukha ay nasimulang lumitaw ang isang hindi natural, mapanuyo na ngiti. Alena, huminto si Rico sa gilid ng mesa. Nangingini at nagmamakaawa ang kanyang boses. Wala nang bahi ng dating tiwala sa sarili. Sinubukan niyang lumapit at awkward na inyunat ang kanyang nga kamay. Diyos ko, napakaganda mo. At alam mo, lagi kong alam, laging naniniwala
na magtatagumpay ka ng malaki. Alena, matagal ko na kayong hinahanap ng anak natin. Nakapo ng tuwid si Alena. Hindi siya natina, hindi tumalikot at hindi napakita ng anumang galit. Dahan-dahan, napakakalmado, kinuha niya mula sa mesa ang isang mataas na baso ng mineral water, uminom ng kaunti at ibinali ito sa puting mantel. Sa kanyang tingin, walang pakamuhi, walang tagumpay. Tinitinan niya si Rico na parang walang laman na espasyo, isang maruming mansa sa salamin na hindi na dudulot ng anumang emosyon maliban sa isang bahagyang paknanais na lumampas. Dahil hindi nakatanggap ng sagot, sinubukan ni Rico na gumawa ng isa panghakbang upang hawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Sapat na. Isang mabigat, makapangyarihang boses ang huminto sa kanya. Tumayo si Dr. Elias mula sa kanyang upuan. Hindi tinaasan ng punong doktor ang kanyang boses. Hindi siya gumawa ng anumang biglaang kilos, ngunit sa kanyang postura at malami, matalas na tingin ay mababasa ang isang hindi matitina na determinasyon na likas na umatras si Rico. Tinapan ng doktor si Alena ng kanyang malapat na balikat. Hindi na iwan kay Rico ng kahit isang pagkakataong makalapit sa kanya. Mas mabuting bumalik ka sa iyong upuan, sabi ni Elias. Bawat salita niya ay malinaw, may bigat, at hindi naguhujat ng anumang maganda para sa sinumang susubok na balewalain ang maito. Kinakabahan na lumunok si Rico, binuksan ang kanyang bibig na balak sabihin ang isang bagay na kaawa-awa tungkol sa kanyang malegal na karapatan bilang dating asawa, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang tuyong lalamunan. Mula sa likuran na mga panawhin na naksisiksikan sa pasilyo, lumapit sa mesa ang isang binatilyo. Sa kanyang 15 taong gulang, mas matangkat na si Mateo kaysa sa kanyang ama. Ang seryosong madilim na asul na suit ay perpektong nakasuot sa kanya. Inilipat ni Rico ang kanyang nalilitong tingin sa binatilyo at agad na nakilala sa kanya ang kanyang sariling makatangian. Ngunit ito ay panlabas na pisikal na pagkakahawi lamang. Sa mukhang tinedya, walang bahid ng pagiging abala, pakukunwari o kaduwagan ng ama. Tinitingnan ni Mateo si Rico na mabigat, mapenuri at may pangunawa ng isang matanda. Agad na sumiklap sa isip ni Rico ang isang bagong nakapalilitas na ideya. Anak, sariling dugo. Ang bata ay tiyak na tatakbo sa kanyang ama na hindi niya nakita sa buong buhay niya. Ito ay makpapatunaw ng yelo. Ito ay makpapalambot kay Alena sa harap ng investor. Inilahat ni Rico ang kanyang braso. Sa kanyang mukha ay bumalik ang maskara ng isang mapamahal na durusang magulang na masigasig niyang inensayo sa harap ng salamin maraming taon na ang nakalipas para sa magpa-i-inspeksyon. Ngunit hindi kailanman naiswat. Anak, malakas na sabi ni Rico sa buongkal, lumalakad patungo sa teenager. Tagapagman ako, halika kay Papa. Ang laki mo na, anak ko. Tuluyang natahimik ang mga tao sa paligid. Ang makaalasa ay nanonood na ng lalaki, ang mga mata sa nagaganap na drama ng pamilya, takot na makalitaan kahit isang salita. Huminto si Mateo isang metro mula kay Rico. Ang mukhang binatiliw ay nanatiling ganap na walang ekspresyon. Tangan ng kanyang makakamay na nakababa sa kilat ang mahpat na nakaktang at ang kanyang makalabi ay mahpat na nakatikom. Tinitingnan niya ang abala, pawisang lalaki sa harap niya at nakikita lamang ang isang ganap na estranghero, isang sirang tao. Nakakamali po kayo. Ang boses ni Mateo ay nagyelo, nakamamatay na magalang. Hindi siya sumigaw, ngunit sa katahimikan ng hall, narinig ng lahat ang masalitang ito. Namatay ang aking ama dahil sa kaduwagan 15 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang ibinaba ni Rico ang kanyang nakaabot na magkamay. Ang kanyang mapanuyong ngiti ay nawala, naglantat ng isang ganap, kaawa-awang pakalito. Ano ang sinasabi mo, Mateo? Nandito ako. Ako ang tunay mong ama. Mabibigay ko sa inyo ang lahat. May para ako, katayuan. At ako, anak ako ng aking ina. Maring sinabi ni Mateo, hindi inaalis ang kanyang matigas na tingin. Umalis kayo, hinaharangan ninyo ang aming liwanag. Kalmadong nilampasan ng binatilyo ang nakatulala. Duro na si Rico, lumapit kay Alena at tumayo sa tabi ng kanyang upuan. Inilagay ang kanyang kamay ng may pagkalalaki sa likod nito. Ito ay isang simple ngunit napakalinaw na kilos. Ito ay namamakang ang isang hangganan na hindi na kailanman papayagang tawirin ni Rico.
isang mabigat. Siksik na katahimikan ang bumalo sa hall. Maririnig lamang ang mahinang paandan ng air conditioner sa ilalim ng kisame. Nakatayo si Rico sa gitna ng isang dayuhang padiriwang, kaawa-awa, tinanggihan ng sariling anak. Duro ngang katotohanan na hindi na maaring iwak si Obilhin na simula siyang dahan-dahan, awkward na lumingon upang bumalik sa kanyang mesa, umaasang magtago mula sa dose-dose ng mapanirang, matutulis na tingin ng gadating kasama. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahan ay mabigat na tumayo mula sa kanyang upuan si Armando Bautista. Ang federal na investor ay nanot ng lahat ng nangyayari ng tahimik sa buong gabi. Sadyang hindi siya nakialam sa personal na pausap ni Alena at ng kanya anak, iginagalang ang kanilang ganap na karapatang malagayng tuldok sa kwentong ito. Ngunit ngayon, siya naman ang maksasabi ng kanyang salita. Isinarangan tikon ang butones ng kanyang mamahaling dayakit at tumingin kay Rico. Ang tingin ni Armando Bautista ay seryoso at mabigat. Wala itong gali o pakainis. Tanging isang ganap, malamig na pangunawa kung sino talaga ang nasa harap niya. Kaya ikaw pala ang Vargas na iyon. Hindi malakas ang boses ng investo, ngunit kapansin-pansing nanginig si Rico na parang sinampal. Sinubukan ni Rico na pilitin ang isang magalang na ngiti at tumango sa kasosyo, ngunit ang kanyang lig ay ganap na hindi sumusunod. Ang Vargas na iyon, dahan-dahan, may pakdidiin, patuloy ni Armando Bautista. Binibikas ang bawat salita na nakatapon sa sarili niyang asawa kasama ang isang sanggol sa ginaw upang iligtas ang kanyang mainit na upuan sa opisina. Nakbulungan ang mga tao sa mga mesa. Ngayon, ang salita ni Rico na may pagmamalaking ipinahaya 15 minuto pa lang ang nakalipas ay nakaroon ng tunay, nakakatakot na kahulugan para sa lahat ng naroron. Inyulat sa akin ng aking security service kaninang umaga na ang iyong investment holding company ay may malubhang mga problema sa pananalapi. Malalalim na butas sa maulat, mapautang na matagal mo nang hindi kayang bayaran. Humabang ang investor, hindi inaalis ang tingin sa mapulang mukha ni Rico. Handa akong pag-usapan ang muling pagsasayos ng iyong mga utang. Sa malaking negosyo, nangyayari ang lahat, nakakamali ang mataw. Nadadapa. Akala ko, masama ka lang at mayabang na tagapamahal, Vargas. Tiningnan ni Armando Bautista si Rico, mula ulo hanggang paa, na may pakasuklam. Itinuon ang tinjin sa kanyang pantalon na baza, energy malakita na champagne. At ikaw pala, bulo pa sa loop. Ang salita ni Armando Bautista ay nakabiting sa hangin, isang mabigat, hindi may wasang katotohanan. Sinubukan ni Rico na huminga, ngunit nahirapan siya. Likas na sumandal siya sa gilid ng mesa upang makatayo. Ginong Bautista, pakinggan ninyo, hindi ninyo maaaring gawin ito dahil sa mga personal na motibo. Ang mga labi ni Rico ay gumalaw ng may malaking hirap. Naglalabas ng isang kaawa-awang paos na bulong. Ito ay malaking negosyo. Mayroon tayong paunang kasunduan. Nga nilada ang protocol of intent. Mawalan tayong kita. Hindi man lang tinaasan ng taiko ng kanyang boses. Hindi niya kailangang sumigaw upang wasakin ang isang tao. Opisyal na umaatras ang aking korporasyon mula sa lahat ng negosasyon, mariing sinabi ni Armando Bautista, nakatingin ng diretso sa mata ng talunang kausap. Walang kasunduang magaganap. Bukas, eksaktong 8:00 umaga, ipapadala ng aking security service ang lahat ng nakalap na dokumento tungkol sa iyong pandaraya, mga peking account at mga epektibong ulat sa opisina ng piskal at mga kopya sa iyong mga pangunahing napapautang. Sa tingin ko, magiging napaka-interesante para sa kanila na malaman kung saan talaga napunta ang kanilang pera. Nanlambot ang katawan ni Rico. Walang lakas na bumaksa ang kanyang mga balikat. Ang mamahaling tela ng Italianong diyakit ay nagkaroon ng mga pangit na lukot sa kanyang likod. Dumating sa kanya ang isang malinaw na kakaparalisang pangunawa. Ito na ang katapusan. Sa mundo nga malalaking pera, ang nga salitang iyon, na sinabi sa harap ng dosi-dosi na nga saksi, ay nangangahulugan ng isang agaran, ganap na profesional na pakbaksa. Bukas ng umaga, magigising siyang isang ganap na bangkarote na may bukas na kasong kriminal. Ang biglang tunog ng isang upuang itinutulak. Ang sumira sa katahimikan sa mesa, tumayo si Katrina. Sa kanyang mukha ay mababasa ang pandidiri at lantat na galit. Nang mamadali niyang kinuha mula sa mesa ang kanyang maliit na branded na handbag
at mabilis na tiningnan ang kanyang nakayukong namumutlang kasama. Mabilis na naunawaan ng kanyang praktikal na isip ang pangunahing bagay. Tapos na ang padiriwang, ibablock ang mga account at wala na makbabayad para sa kanyang magandang buhay. Ciao loser, malakas niyang sinabi nang may hindi may tatagong pagama. Masyado na ako maraming oras na sinayang sa iyo. Hindi ako sumusama sa duka ang mga kriminal. Sa isang maliksi sanay na kilos, inagaw niya mula sa ilalim kamay ng iba ang mabigat na kifop. Nang inakilang may baha mabilis na naglakat patungo sa labasan, malakas at nainis na tumutuno ang kanyang matataas na takong sa parke. Hindi man lang sinubukan ni Rico na pigilan siya, wala siyang lakas para doon. Dahan-dahang lumingon sa hall, naktamo ang kanilang mamata na mataong ang papapahiya, ang dahilan kung bakit niya inayos ang buong gabing iyon. Sa mga matang kanyang mga dating kaklase, walang bahid ng awa o habak. Tahimik na tumalikot si Miguel sa kanyang mesa, ipinapakita ang kanyang buong pawawakas sa usapan. Sumunod ang iba, umatras ng isang hakbang na parang natatakot na madungisan ng taong ito. Isang malalim, mabigat na pag-iisa, isang ganap na paghihiwalay ang nabuo sa paligid ni Rico. Hindi makayanan ang tinging iyon, tumalikot siya at halos hindi mailipa ang kanyang hindi sumusunod na binti, naglakat patungo sa pinto. Sa bawat hakbang, bumibilis ang kanyang kilos na nagiging isang nakakagulong, hindi pantay na takbo. Isang bagay lang ang gusto niya, maktago. Itago ang sarili mula sa mga taong ito, tumakas mula sa kanyang kahihiyan. Lumabas ang lalaki sa kalye na halos wala sa katinuan, hirap na humihinga ng malamig na hangin. Ang matalas na nunuo na hangin sa gabi ay agad na humampas sa kanyang mukha na pumipigil sa pahinga. Nagsimula ang isang malamig na ulan ng Nobyembre na may halong maliit, matutulis na yelo. Ang itim na mamahaling kose ay inaasahang wala na sa harap ng pasukan. Ang nanginginig, hindi sumusunod na mga kamay ay desperadong kinuha ang smartphone mula sa bulsa ng pantalon. Ang screen ay madulas dahil sa mapata ng tubig. Hindi sumusunod ang mga daliri na pipindot ang maling nga pindutan sa taxi app. Sa wakas, nabuo ang isang premium class na order. Lumitaw ang isang pulang ba sa screen. Pagbabayad ay tinanggihan ng bangko. Ang nalalamig ng mga daliri ay namamadaling pinalitan angkat sa app. Pinipili ang corporate credit card ng holding company na may walang limitasyong account. Muli, isang pulang ba. Card ay nakablock. Ang security service ng kanyang sariling kumpanya, tila, ay nakatanggap ng senyales mula sa mga tao ni Armando Bautista sa antas ng mga shareholder at agad na pinutol ang lahat ng access sa mga account sa takot na tumakas ang direkto. Naiwan siyang walang isang sentimo, ganap na naisa. Sakali sa gabi sa ilalim ng walang awang ulan, mas lumakas pa ang hangin, nagahagis ng basang malamig na yelo sa muka. Ang manipis na Italianong suit ay nabasa sa 1 minuto. Ang basa ay umabot hanggang sa balat na nakpatindi sa katawan sa isang malaki, hindi mapigilang panginginig. Ang mamahaling lakar na sapatos na may manipis na suwelas ay dumudulas sa basa na giyelong aspalto. Pinahiya, durog, at nawalan na lahat. Naglakat siya pasulong sa madilim na kalye. Itinatago ang kanyang nalamig na pulang mga kamay sa bulsa na pantalon. Ang ilaw sa kalye ay malabong na ilaw sa mga kulay abong sanaw ng tubig sa bangkita. Ang lami ay tumagos hanggang sa buto. Ginagawang isang tunay na pisikal na pagpapahirap ang bawat hakbang. Sa kanto ng isang interseksyon kung saan mas malakas ang hangin, dumulas ang kanyang paa sa makinis, manipis na yelo. Ang makakamay na nakataho sa bulsa ay hindi nakalabas upang pakanan ang pakbaksak. Dahil hindi na panatili ang balanse, walang lakas na bumaksak si Rico sa kanyang nga tuhod direkta sa isang malalim, maruming sanaw ng tubig sa gilid ng kalsada. Ang nakakapaso, malamig na tubig ay agad na bumasa sa tela ang kanyang pantalon. Ang pagtatangkang tumayo ay walang nangyari. Pinulikat ang kanyang kalamnan. At tuluyan na siyang iniwan ng lakas. Yumuko at humihingal. Nakaluhot siya sa putik at naramdaman kung paano tumutulo ang basa mula sa kanyang buhok. Humahalo sa mga luhang matinding takot at ganap na kawalan ng paasa. At sa sandaling iyon, habang nakaluhot sa isang malamig na sanaw ng tubig sa Nobyembre sa ilalim ng humahagupit na yelo, dumating sa kanya ang isang malinaw, walang awang pangunawa.
Eksaktong 15 taon na ang nakalipas. Sa isang ganitong nakakatakot, mahanging gabi, itinula niya palabas ng bakal na pinto ang kanyang asawa kasama ang isang sanggol sa kanyang nga braso. Inalisan niya silang tahanan, kinuha ang init, protection at pag-asa para sa hinaharap. Inihagis niya sa puti ang dalawang lukot na perang papel at isinara ang kandado. Bumali ang lahat. Ang buhay ay umikot at ngayon siya mismo ang nasa lugangan taong minsan niyang ipinakanulo. Hindi kinalimutan ng karma ang anuman. Pakalipas ngang kalahating oras, muling bumukas ang malalaking salamin na pintong Hotel Emperador. 3 tao ang dahan-dahang lumabas sa malawak na pasukan. Ang hangin ay nagpapatuloy pa rin sa pagampas ng basang yelo sa aspalto. Ang sanaw ay natatapan ng manipis na yelo, ngunit para sa kanila ang masamang panahong ito ay wala ng anumang kahulugan. Huminto si Dr. Elias at agad na hinubat ang kanyang malapat, makapal na Amerikana. Lumapit kay Alina mula sa likuran, maingat niya itong isinukbit sa mga balika ng kanyang kasama. Ligtas na tinatapan siya mula sa nanunuot na hangin at maingat sa paraang lalaki, niyakap siya. Ang Amerikana ay amoy tunay na init at pagiging maasahan. Hindi umiwas ang babay o karaniwang tumanggi sa tulong. Ipinahinga ang kanyang pagod ng mga balikat. Sa unang pagkakataon sa ngang maraming taon, hinayaan niyang alagaan siya ng ibang tao. Naramdaman niya ang init at hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Yumuko ang Dr. Emma lambot na may walang katapusang lambing. Hinalikan siya sa tuktok ng ulo nang walang sinasabing isang salita. Nakatayo si Mateo 2 hakbang mula sa kanila. Hindi na siya nakasimangot. Ang kanyang makamay ay nakarelax. Tinitingnan ng binatilyo ang kanyang inatapan ng guminggit. Nakita niya na ang matagal ng tensyon na maraming taon nang bumabalot sa kanyang mukha at nagtatago sa masulo ng kanyang magalabi ay nawala ng walang bakas. Pinalaya na siya na nakaraan. Ang malalim na tingin ni Alena ay tumingala sa kalangitan sa gabi. Ang malalaking mga snowflake ay umikot sa liwanag ng isang dilaw na ilaw sa kalye. Dahan-dahang bumabagsak sa basang aspalto. Ang biga na Amerikano na lalaki sa kanyang balikat, ang mahigpit na yakap ni Elias ay ang pantay. Kalmado ang pahinga ang kanyang nasa hustong gulang na anak sa tabi niya ay nabigay sa kanya ang malalim na kapayapaan sa kaluluwa. Ang nanunuot na ulan ng Nobyembre ay hindi na siya tinatakot. Ngumiti bilang tugon kay Mateo, ipinikit ni Alena ang kanyang mata. Nararamdaman kung paano ang maraming tao ng masakit na mga karanasan, takot at hinanakit ay tuluyan ng naiwan. Minamahal na mga kaibigan, salamat sa pakikinig sa kwentong ito hanggang sa dulo. Umaasa kami na naantik ng kapalaran ni Alena ang inyong puso. Napakahalaga para sa amin na malaman kung anong mga emosyon at salobin ang idinulot nito sa inyo. Ano kaya ang gagawin ninyo sa lugang pangunahing tauhan kung kayo ay mapunta sa kali kasama ang isang sanggol dahil sa malupit na pagkakanulong asawa? Makakahanap ba kayo ng lakas upang bumangon mula sa pinakamababa at hindi masira ng may dignidad? Ibahagi ang inyong opinion sa mga komento. Pakipindot ang like kung nagustuhan ninyo ang kwento. Ito ang pinakamahusay na paraan upang suportahan ang aming channel at tulungan ang kwentong ito na maabot ang iba pang mga tagapakinig. Kapang hindi makalaktan ang makabahong nakakontak na episode, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ang kwento sa inyong makakaibahan. Bisitahin ang aming channel, doon ay makakahanap kayo ng mas marami pang mga kapanapanabi na kwento mula sa buhay. Pakinggan ninyo, nais namin sa inyo ang lahat ng kabutihan at isang magandang kalooban.